Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3821 sa likod ng mga saradong pinto. Nakita ko ang isang chubby white baby, nakatingin sa isang 2 o 3 taong gulang na manika, na lumilipad sa labas ng wapalas. Wala siyang suot, parang anghel sa madilim na mundo, kumikinang sa puti. Sobrang cute, hindi napigilan ni Sheilanyo na sabihin. Tumatakbo ba ang tawag dito? Napatulala si Yefan, ang tagal na niyang hindi nakikita, paano siya lilipad? Medyo natigilan din si Emperor Yan. Yayakapin na sana niya si Xiaojiang nang makita niya ang maliit na lalaki na sumugod sa kanya. Isang punong-puno ng mga braso, si Xiaojiang ay nakahiga sa mga bisig ni Emperor Yan, ngiting-ngiti. Nang makita ang inosenteng ngiti ng bata, nagkatinginan din ang mga katabi niyang Diyos, na may kakaibang lamang sa kanilang mga mata. Talaga bang anak ng underworld ang batang ito? Tanong ni Zhao Zuan. Pwede ba itong peke? Paanong ang buhay sa mortal na mundo ay makakaangkop ng husto sa Mingquan? Sabi ni Kung Zuan. Kung gayon, bakit ang cute nito? Parang ang mukha ni Emperor Yan. Naniniwala akong sarili kong mag-ama, nakangiting sabi ng mangkukulam. Matapos mabanggit ng ganito, talagang nalaman ng lahat na si Xiaojiang at Emperor Yan ay lubos na mag-ama. Namula si Emperor Yan nang sabihin sa kanya, bakit, baka nagkamali ako sa underworld. Hoy, tatay! Biglang sumigaw si Xiaojiang kay Emperor Yan. Noon, tahimik ang buong lugar. Isang pares ng mga mata ang tumingin kina Xiaojiang at Emperor Yan nang may pagtataka. Si Emperor Yan ay nahuhulog na sa puso ni Eternal, at hindi niya maiwasang mapakilos. Titig na titig siya sa bata sa kanyang mga bisig, hindi makapaniwala sa narinig. Little Jiang, tinatawag mo ba si tatay? Tumawa at nang-aasar ang plain girl sa gilid. Ibinuka ni Little Jiang ang kanyang mga labi, tumingin kay Emperor Yan na may maitim na mga mata, at pagkatapos ay muling tumawag. Tatay, tatay. Sa sandaling ito, malinaw na narinig ng lahat. Haha, Boss Jiang, oras na para maupo, walang alinlangan ang tatay ko. Tawa ng tawa si Limo. Masyadong matalino ang batang ito. Walang nagturo sa kanya kung paano kilalanin si Emperor Yan bilang kanyang ama. Kung tutusin, si Boss Jiang ang nanganak, kaya hindi problema na kilalanin siya bilang biological father. Hindi na kayang makinig ni Emperor Yan sa mga tao sa paligid niya. Diskurso. Tumingin siya sa maliit na si Jiang sa kanyang mga bisig, ngumiti, at hinaplos ang mukha ng bata. Let's go, ipaghahanda ka ni Dad ng damit. Kuya, bakit hindi ako sumama? Dalhin mo ang mga bata at magpagawa ka ng damit, mas mabuti tayong mga babae, malumanay na mungkahi ni Lei Zhu sa mga oras na ito. Salamat kuya at ate, pero ako mismo ang gagawa, napaka-espesyal ng batang ito, magalang na pagtanggi ni Emperor Yan. Nang makita ang lamang at pagmamahal sa mukha ni Emperor Yan, naging mainit din ang puso ng lahat. Bahagyang sumimangot si Ji Xuanyuan, na may komplikadong ekspresyon, at pagkatapos ay bumantong hininga. Mukhang hindi na kailangang pag-usapan kung ano ang gagawin kay Xiaojiang. Nakita ni Yefan ang pag-aalala ni Ji Xuanyuan at umakyat siya at sinabing nakangiti. Oo, itinuring na ni Boss Jiang ang batang ito bilang kanya. Hindi ko inaasahan na sa murang edad niya, talagang magpapakita siya ng tunay na pagmamahal sa isang bata. Natigilan sandali si Ji Xuanyuan, at pagkatapos ay umiling, ang tunay na pag-ibig ay mabuti, ngunit natatakot ako. Ito ay hindi tunay na pag-ibig, ngunit isang pekeng. Nag-aalala ka, si Xiaojiang ang sadyang nagsisikap na makalapit, gamit si Emperor Yan bilang payong na pananggalang. Hindi ko maalis ito. Isang posibilidad, sabi ni Ji Xuanyuan sa mahinang boses. Talagang, ngunit mas handa akong maniwala. Nakilala siya ng bata bilang kanyang ama pagkatapos lamang niyang maramdaman na pinrotektahan siya ni Emperor Yan sa daan, sabi ni Yefan. Sana nga. Napabuntong hininga si Ji Xuanyuan, pagkatapos ay dinala ang kanyang mga babaeng miyembro ng pamilya at mga subordinate at bumalik sa Ghost Gate ng Yushu Palace. Nang makita ang likuran ni Yan Huang at ng kanyang partido na naglalakad palayo, ang puso ni Yefan ay pataas at pababa, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang dampi ng paggunita. Gusto mo ba ng Qingzhou at Tuan Chuan? Lumapit si Feng Qinglan sa sandaling ito at nakangiting nagtanong. Napangiti si Yefan, Lanlan, mas lalo mo akong nakikilala. Ang hirap hulaan, nang bumaba kami sa Juyuan, nalaman naming lahat na mas lalo kaming nangungulila araw-araw. Tumingin si Feng Qinglan sa lalaki ng may awa, hindi ko talaga alam kung paano mo ito dinadala kapag nag-iisa ka. Nagkibit balikat si Yefan, sa totoo lang, iniisip kong hintayin mo ako sa bahay, napabuntong hininga ako at natural na babalik ako. Maaari kang magkaroon ng Qingzhou sa harap mo, ngunit sa pagkakataong ito. Hindi ito pareho, mahinang tanong ni Feng Qinglan. Bakas sa mukha ni Yefan ang kalungkutan, sa katunayan, ito ang kanyang pinakamalaking sakit sa puso ngayon. Bagamat siya ay bumaba upang si Su Qingzhou ay mapangasiwaan ang kanyang sariling buhay. Ngunit hindi sigurado si Yefan kung ang isang babae ang gagawa ng pinakamakatwirang desisyon. Siya. Dapat ay maayos, nanginginig ang tono ni Yefan. Si Feng Qinglan ay mukhang nababalisa. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya na makita si Yefan na sobrang takot. Nang hindi sinasadya, inabot ni Feng Qinglan at hinawakan ang malaking malamig na kamay ni Yefan.
Tayo'y mamuhay ng magkasama, at pagkatapos ay sabay-sabay na umuwi. Muling makasama si Qingzhou at ang iba pa. Matalim na tiningnan ni Ye Fan si Feng Qinglan at tumango. Oo, wala siyang panahon para isipin ang pagmamahal ng mga batang ito. Ngayon lang siya makakapagsugal. Buksan ang langit. Sa mga sumunod na araw, dumating si Ye Fan sa hangganan ng Zisamen. Siya ang unang pumunta sa Mingquan, kung saan siya nag-practice, at pamilyar siya sa paraan at medyo nakaka-relax. Pagkatapos ikulong ang sarili sa tent, nag-concentrate si Ye Fan sa paglinang ng malalim na kahulugan ng pagbubukas ng kalangitan. Araw-araw, lahat ay hindi nang ahas na istorbohin siya ng madali, kaya pupunta si Jian Zizai upang makipag-chat sa kanya tungkol sa sitwasyon ni Mingquan. Talagang mahusay ang ginawa ng iyong Madam Ling. Salamat sa kanyang pinabuting porma sayon, naging tumpak ang aming pagsubaybay sa hukbo ng mga multo at hayop. Kahit na mayroong 2 Ghost Emperors at ilang Ghost King na nagsisikap na maglunsad ng mga pagsalakay, ngunit ang mga Diyos at mga hayop ay dumating sa tamang panahon at bumalik upang patayin sila. Sinabi ni Jian Zizi nang may damdamin, kung ang kalalabasan ay itinakda lamang ng isang labanan, maaaring hindi tayo matalo, ngunit sa kasamaang palad, ito ay isang matagal na labanan. Ang mga Ghost Emperors na iyon ay malinaw na nakikipaglaban. Ang pagkonsumo, gamit ang isang malaking bilang ng mga multo at hayop bilang kanyan kumpay, sa buwang ito, 3 sagradong hayop ang napatay, at ang sangkatauhan ay nagsakripisyo rin ng higit sa 100 kapwa taoista. Maliban sa berde, ang ibang mga sagradong hayop ay hindi masisira pagkatapos ng lahat, pabayaan ang lumikha, sila rin ay masisira, na normal, sabi ni Ye Fan. Nasa iyo pa rin ang pag-asa, Kuya Ye Fan, alam kong may mga bagay na hindi minamadali, pero gusto ko talagang itanong. Ang sikreto ng pagbubukas ng langit, kumusta na? Malayang tanong ni Jane. Mapait na ngumiti si Ye Fan, ang tinatawag na pagbubukas ng langit, kung tuwirang sabihin, ay alisin ang orihinal na enerhiyang yang mula sa madilim na bagay. Ito ay katulad ng paghihiwalay sa kapangyarihan ng kaguluhan, ngunit ito ay mas detalyado, tulad ng pinakasuperlatibong enerhiya. Pangkalahatang operasyon. Kapag naunawaan mo na ang prinsipyo, hindi ito mahirap, ngunit para sa akin, ang pangunahing problema, wala pa ring magandang solusyon. Sa katunayan, para kay Ye Fan, ang prinsipyo ay karaniwang pareho. Naisip ko ito, ngunit ang kailangan ng kaitian ay ang kaharian at paglilinang ng lumikha. Hindi lamang panloob na paglilinang, kundi pati na rin ang pisikal na pagtitiis, pananaw ng tagalikha, at iba pang komprehensibong kakayahan. Halatang hindi makatutuhanang maabot niya ang lakas ng pango sa maikling panahon. Kung gayon paano niya maipapakita ang malalim na kahulugan ng bukas na langit, ito ay isang malaking problema. Marahil, sa estado ng pagkawatak-watik ng ika-6 na layer, mayroon siyang pagkakataon na ipakita ito, ngunit paano magiging isang patak sa balde ang pagbukas ng langit, at paano nito mababaligtad ang universo ng 5 Ts? Pagkatapos makinig kay Jian Zizai, nagsisi siya, sa kasamaang palad, hindi ako ang lumikha, at hindi ko alam kung paano gamitin ang kapangyarihan ng lumikha. Gayunpaman, kapatid na Ye Fan, hindi ba ang patriarch ng Creator Realm? Pagkatapos ng panghukaitian, bakit hindi mo ito tanungin? Natigilan si Ye Fan, talagang napabayan niya ang bagay na ito, dahil palagi siyang umaasa sa kanyang sarili para sa paglilinang. Pagkatapos ng lahat, walang ibang makapagtuturo sa kanya ng marami tungkol sa kanyang landas sa paglilinang. Oo, sa likod ng mga saradong pinto, maaari mo ring pakinggan ang iyong mga opinyon. Salamat sa demonyong emperador sa pagpapaalala sa akin, pupunta ako sa bundok sa Mero. Hindi nagatubili si Ye Fan, isang anino ng dragon ang bumasag sa kalangitan at dumiretso sa teritoryo ng Shenlang clan. Kabanata 3822 Hindi maganda ang sitwasyon. Pagdating niya sa Mount Samiro, narinig ni Ye Fan ang kulog. Pagkatapos ng maingat na pagkakakilanlan, nalaman kong hindi iyon ang kulog, kundi ang dragon. Ang isang malaking bilang ng mga dragon ay umaatungal sa isa't isa. Nagmamadaling nag-teleport si Ye Fan at pumunta sa tuktok ng Zumi. Dati ay mabagal siyang umakyat, ngunit ngayon, sa kaharian ng pamilyang Shenlang, malaya siyang makakarating at makaalis. Lahat ng Shenlang clan, ano ang sitwasyon? Sa sandaling marating ni Ye Fan ang tuktok ng bundok, nakita niya ang daan-daang dragon sa magkabilang gilid, na nagtatalo. Daan-daang matalas na mata ang nakatitig kay Ye Fan, bawat isa at bawat panggigipit, na para bang sisirain na nila ang mundo. Kung nagbago ka ng iba, hindi mo talaga kayang hawakan ang kapangyarihan ni Bailong. Ngunit si Ye Fan ay nakatingin lang sa paligid ng walang takot. Sword God. Nandito ka sa tamang oras. Si Lord Yao ng 8 Tribulations, na kumakatawan sa isang panig, ay mayabang na nagsabi, nalinlang ka noon ni Nadi at Taki at muntik kang mamatay sa kamay ng taksil na si Yi, tama ba o hindi? Naunawaan kaagad ni Ye Fan, nag-away ang dalawang partido sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala at sabihin mo. Ang aking pamilyang Shenlang ay maliwanag at matuwid, kahit na anak ito ng patriarka, hinding-hindi ko ito pagtakpan. Hindi nakalimutan ni Yao na ipahayag ang kanyang posisyon at sinuportahan siya. Tumingin si Ye Fan sa kabilang side, si Miss Shi Yun, at ang mga taga-suporta ni na Ogi at Taki. Gamit ang isang pares ng mata ng dragon, marahan siyang tiningnan ni Shi. Sword God, hindi mahalaga kung sabihin mo ito.
Ano ang masasabi? Ito ay paninirang puri. Masungit na sinabi ni Di, sana talaga mamatay ang batang ito, niloko niya ang Diyos, karapat-dapat siya. Pero hindi ako nakipagsabuatan sa puwersa ng Underworld, hiniling siya ni Taki na pumunta sa Eye of Hell para lang pigilan tayo sa pag-aaway. Kalokohan. Matagal na nawala si Yi at biglang sumulpot, paanong nagkataon lang? Sumagot ang dragon ni Master Yao. Sword God, magsalita ka, si Master Yao ang magpapasya para sa iyo. Naisip ito ni Ye Fan at sinabing, talagang nalinlang ako ni Nadi at Taki, ngunit hindi ako halos mamatay. Oh! Nagkatinginan ang isang grupo ng Shenlong clan. Nakangiting sabi ni Ye Fan, umaasa lang sa Yi na iyon, sa pilitang pagbanggit lang ng 8 kalamidad, paano mo ako mapapatay? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, isang grupo ng mga dragon ang nanlaki ang kanilang mga mata. Baliw! Baliw! Galit na nanlilisik pa si Di, at lumantad ang mga ngipin ng dragon, halatang pinipigilan ang pagputok ng emosyon. Sword God, kahit na medyo nagkataon lang ito, walang direktang ebidensya na magpapatunay na nakipagsabuatan sina Di at Taki sa Underworld, tama ka ba? Sabi ni Miss Shi. Sinabi ni Ye Fan, Miss Shi, kapag nasa level na tayo, kailangan bang patuloy na pag-usapan ang mga paksang ito? Akala ng Diyos ng Espada. Ngumisi si Ye Fan, hindi ko papatayin sina Di at Taki, ito ay walang iba kundi ang bigyan ng mukha si Patriarch Green, at higit sa lahat, hindi sila banta sa akin. Mayabang. Boy! Anong sabi mo? Dumagundong ito, gumalaw ng diretsyo sa isang espasyo, at humampis kay Ye Fan, at puno ng kulog ang isang Dragon Claw at Thunderbolt, na parang gumugulong ang langit sa kulog, at ang lupa ay nabasag sa napakaikling distansya at napakabilis, si Yao at Shi na nasa tabi niya ay hindi na niya napigilan ang lahat ng oras na iyon, ang kanyang puso ay handa na. Kaya kung magkakaroon siya ng pagkakataon, tiyak na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Biglang sumabog ang mga gang ng espada sa kanyang buong katawan, at ang walang kapantay na layunin ng espada ay biglang nawasak sa simula, kinuha niya ito ng walang pag-aalinlangan, at isang itim na talim ang bumaril mula sa langit, na nagdulot ng malakas na pamimilit na bumagsak sa kalawakan na dinala ni Yu. Espada at gumuhit ng piercing drill. Ang itim na layunin ng espada ay direktang tumagos sa kalangitan ng bundok Samero. Sa ilalim ng nakakatakot na mga titig ng lahat ng mga dragon, ang isa sa mga kuko ng dragon ni Di ay biglang naputol, at ang dugo ng dragon ay tumalsik. Ay! Gatlang M. Napahiyaw si Di, hindi makapaniwala, hindi man lang makahawak ng espada. Paano nito malalaman na ang kasalukuyang espada ni Ye Fan, maging ang 8 magnanakaw, ay hindi nang ahas na lumaban? 7 kapahamakan lamang ng mga asul na dragon, gaano kakalakas loob na makipagkumpetensya sa espada ng emperador. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, at ang sinag ng espada ay tumakas ng 10,000 milya sa simula, at ang pamimilit ng espada ay nanagpa sa kapangyarihan ng dragon ng lahat ng daan-daang dragon. Ang isang grupo ng mga lumang dragon tulad ni Yao Hexi at iba pa ay natakot. Sa simula, ito ay na-unblock sa simula. Naalala nila ang mga taon nang sila ay pinangungunahan ng Demon Dragon Emperor sa simula, at lalo silang nanginig. Sa wakas, kinikilala ng espadang ito ang iyong Diyos ng Espada bilang bagong master. Bago naroon ang Tungtian Saint, pagkatapos ay naroon ang Xuanyuan Emperor, at ngayon ay naroon ang iyong Sword God. Ang Emperor Sword ay ang emperador sa mga emperador. Kapag ito ay pinakintab na sa kaharian, kapag ito ay lumabas sa scabbard, ito ay magiging kasing matalas nito, at ito ay hindi magagapi. Bumantong hininga si Master Yao, Di, huwag mong bigyan ng kahihiyan ang iyong sarili. Ang espadang iyan ngayon lang, hindi ko ito mapipilit ni Shi, maaari kanyang patayin. Ang iginagalang ng Shenlong clan ang malalakas, at sa oras na ito ang mga mata ng isang grupo ng mga dragon na nakatingin kay Ye Fan ay hindi na nangahamak, ngunit puno ng paggalang. Di. Tayo na ngayon ang mga makasalanan ng Shenlong clan, at hindi na natin masasaktan ang Sword God. Bumaba si Taki sa oras na ito, at habang tinutulungan si Ogi na gumaling, hinikayat niya ito. Kinaikit ni Shi ang kanyang mga mata at sinabing, Sword God, kung ang kalaban ngayon ay kaharap ang kalaban, malaking kawalan kung papatayin mo sina Ogi at Taki. Maaari ka bang makinig sa akin, isantabi muna ang bagay na ito, at harapin muna ang mga puwersa ng Underworld. Natawa si Ye Fan, hindi ko ito sineseryoso, ang prinsesa din na ito ang naghanap nito ng mag-isa. Salamat sa Sword God sa pagiging mabait. Ngumiti si Shi, lumingon at sinabi sa iyo, dahil hindi ka papanagutan ng Sword God, bakit ka dapat maging agresibo? Malamig kang sumangot. Kayo ni Yi ay magkapatid, syempre kailangan mong magsalita para sa kanilang mag-ina, ngunit hindi ito hinahabol ng Sword God, hindi ito nangangahulugan na ang bagay na ito ay tapos na. Kapag nalaman natin ang katibayan na pinagtaksilan ni Ogi at Taki ang Shenlong clan, walang makakapigil sa kanila. Ang dugo ng Shenlong clan ay hindi dapat ibuhos ng walang kabuluhan. Ang mga dragon mula sa magkabilang kampo ay umungal sa mahinang boses at malungkot na naghiwalay. Magtatanong lang sana si Ye Fan, nasaan si Lu, ngunit biglang narinig na dumating ang voice transmission ni Lu. 3,000 milya sa unahan mo. Ngumiti si Ye Fan, nakatago ang matandang Yin Dragon na ito at hindi makalabas. Sword God, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Yao sa pagkakataong ito. Inalis ni Ye Fan ang kanyang espada at iwinagayway ang kanyang kamay, ayos lang, dadaan lang ako. Pagkasabi nito,
Nag-teleport si Yefan sa kinaroroonan ni Lu kahit nalilito ang mga mata ni Yao. Si Green, na naging hugis tao, ay tumitingin sa isang malalim na kanyan sa isang bulubunduking lupain na may masungit na lupain. Hindi maganda ang sitwasyon. Hindi maganda. Maraming palatandaan sa Mingquan na naging Ghost Gate ito. Kapag bumagsak ang maraming Ghost Gate, wala nang paraan para bantayan ang lugar na ito. Hindi ko ito pinag-uusapan, Green Lord, ang iyong clan ay nahahati na ngayon sa dalawang paksayon, wala kang pakialam. Tanong ni Yefan. Napabuntong hininga si Lu, magpinsan sina Shi at Yi, at si Taki ang paborito nilang kandidato para sa susunod na Patriarch, kaya natural nilang protektahan sila. Gusto talaga niyong pilitin akong kumilos, pero kung gagawin ko, haantong lang ito sa ang mas malaking contradiction ay sa panahong ito, hindi na tayo makakalaban pa. Nakangiting sabi ni Yefan, kaya hinihiram mo ang aking kamay at tinuturuan mo ng leksyon. Iling ang angkan ng dragon. Nagkataon lang na nandito ka. At ikaw ang pinakabagay, tutal nahihiya sila sa iyo, kahit saktan mo sila, hindi mo gagawing hindi nasisiyahan ng mga dragon. Isa kang ama, hindi nakakagulat na kinasusuklaman ka ng iyong anak, talagang malupit ito, mapait na ngumiti si Yefan. I did it this time, nakasimangot si Levi at sinabing, kung ikukumpara sa kahalagahan mo, masyado ko nang pinagbigyan ang anak na ito. Walang pakialam na sinabi ni Yefan, huwag mo nang banggitin, pupuntahan kita. May gusto akong itanong sa iyo. Ano? Hindi ko alam kung paano partikular na magtatanong, ngunit malamang, pagkatapos ng Creator Realm, ano ang pakiramdam nito? Tanong ni Yefan. Matapos marinig ito ni Lu Wen, natigilan siya sandali, at pagkatapos ay tumingin kay Yefan ng may kakaibang tingin. Kabanata 3823 Matuto mula sa mga pangunahing kaalaman. Nakita si Yefan na medyo hindi komportable, tulad ng pag-upo sa mga pin at karayom. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Bumantong hininga si Lu Chang, sa lahat ng oras na ito, kailangan mo pa bang matuto mula sa mga pangunahing kaalaman? Naiintindihan mo ba ang malalim na kahulugan ng pagbukas ng langit? Mga pangunahing kaalaman. Ang lumikha paano ito naging pundasyon? Nagtataka si Yefan. May bakas ng kawalan ng kakayahan sa berdeng mukha, tinatanong kita, bakit nagsasanay ang mga nilalang? Natural, ito ay upang matugunan ang sariling mga pagnanasa, at ang mga pagnanasa ay ang pinaka-primitive na puwersang nagtutulak sa lahat ng nabubuhay na nilalang, kung paanong ang kamatayan ay likas na primitive na takot. Pagkain, pag-inom at pagsasaya, pangungunahan ng mundo, lahat ito ay para sa pagnanais, sabi ni Yefan. Naabot mo na ang estadong ito, at naniniwala ka pa rin sa pagnanasa. Lahat ba ng makakarating sa kaharian ng lumikha ay mga alipin pa rin ng pagnanasa? Ngumiti ng sarkastikong si Green. Sumimangot si Yefan at sinabing, paanong walang pagnanasa? Kahit mahabang buhay lang, ayaw mamatay, di ba pagnanasa din? Speaking of longevity, bakit humihingi ng longevity ang mga practitioner? Tanong ulit ni Lu. Sinabi ni Yefan ng walang pag-aalinlangan, natural, ito ay para sa buhay. Mabuhay. 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 Ang alam mo lang ay mabuhay, bakit mabubuhay? Naisip mo na ba ito? Kung wala. Naghihintay na sabihin ni Yefan ang anuman, muling sinabi ni Lu, ang buhay ba ay para lamang sa kasiyahan? Ito ba ang hangarin sa buhay ng iyong sword god? Si Yefan ay nabulunan at hindi nakaimik, iniisip na gusto niya talagang manirahan kasama ang kanyang pamilya matapos iligtas ang mundo. Malalim ang berdeng mga mata. Sabi, sa limang tay, sinuman ay maaaring mamuhay ng komportable at walang malasakit bilang kanilang sukdulang layunin. Tanging, ang iyong Diyos ng espada ay hindi magagawa. Natarante si Yefan, bakit? Dahil, para sa iyo, ang pamumuhay ng comfortable sa Watay ay nangangahulugan na hindi ka makakalampas sa limitasyon ng Watay. Kung gusto mong iligtas ang mundong ito na nasa bingit ng pagguho, dapat ay nasa itaas ka ng mundong ito. Ang tagapaglikha ay isang panimulang punto lamang para sa iyo, naiintindihan mo ba? Tanong ni Green sa malalim na boses. Natigilan si Yefan, parang kulog na tumutusok sa kanyang mga tainga. Huminga ng malalim si Lu at nagpatuloy, ang mga naghahanap ng mahabang buhay, sa palagay ko, ay maaaring hatiin sa tatlong kaharian. Ang unang layer, na naghahanap ng mahabang buhay, ay para lamang sa immortalidad, o para sa mga hinihimok ng pagnanais, ang mga taong ito. Siya ay isang tanga. Ang mga pagong ay nabubuhay sa loob ng 10,000 taon, at ang mga halaman at puno sa taglagas. Ang iba't ibang lahi ay may iba't ibang haba ng buhay at iba't ibang karanasan sa pagsilang. Kahit na ang mga monghe ng tao ay mabuhay ng libu-libong taon, kahit na magtatag sila ng isang pangmatagalang hegemonya, mananatili pa rin sila sa mahabang panahon ng kasaysayan. Pa-Irby, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Ang ikalawang palapag ay upang mahanap ang daan ng langit, upang galugarin ang dakilang mundo, ang kahulugan ng buhay. Ito ang matalinong tao. Kahabaan ng buhay, para lamang magkaroon ng mas maraming kapital, mas maraming oras, upang galugarin ang walang katapusang mundong ito. Ang ganitong mga magsasaka ay hindi mawawala sa kanilang landas at maaapektuhan ng mga panlabas na bagay, kaya madalas silang magkaroon ng pagkakataon na makamit ang immortalidad, at patunayan ang tao sa kanilang sariling katawan. Narinig ito ni Yefan at nagtaka, hindi pa ba sapat na hanapin ang daan ng langit at ang misteryo ng mundo?
Para sa kanya, ang pinakamataas na ideal ay palaging ang pagtugis sa limitasyon ng kendo, at hindi niya naisip na ituloy ang misteryo ng walang katapusang mundo. Kung gusto mong huminto sa watay, sapat na. Binago ni Levi Wu ang paksa, ngunit, kung gusto mong maging isang manlilikha tulad ng aking kapatid, o higaitan pa siya. Tiyak na hindi ito sapat. Teka, ano pa bang meron? Tanong ni Ye Fan. Ang berdeng mga mata ay nagpakita ng isang dampi ng memorya, at sinabing, tinanong ko ang aking kapatid na ganito noon. At ang sinabi niya sa akin ay 3 salita lamang. 3 salita. Isang flash ng pananabik ang sumilay sa isip ni Ye Fan. Bakit, ano? Napatingin sa kanya si Green nang hindi inaasahan, paano mo nalaman? Kaagad, biglang ngumiti si Lu at sinabi niya sa iyo. Tumango si Ye Fan. Noon, sinabi sa kanya ng matandang foodie na tanungin ang kanyang sarili ng bakit, bago. Sa hindi inaasahan, ang 3 salitang ito ay may maraming background. Oo, ang hinahangad ng matalino ay ang daan ng langit, ang walang katapusang sansinukob, ang sukdulang misteryo ng libu-libong mundo. Ngunit bakit may paraan ng langit? Bakit lahat ng nilalang ay maaaring maglinang? Bakit mayroong libu-libong mundo? Lahat ng ito, kung ano ang bakit, ang dapat mong isipin ngayon. Natawa si Lu sa sarili, tinanong mo ako, ano ang ginagawa ng lumikha? Parang, may katuturan ba ito? Para sa iyo, isa lang itong pangalan. Maaaring pakialam ng iba ang mga pagkakaibang ito, at, dapat mong tanungin ako, bakit umiiral ang lumikha? Umiling ang ulo ni Ye Fan, nakaramdam ng hindi mabilang na utak nagsisimula ng maputol ang mga ugat. Biglang lumaki ang paningin sa harapan ko. Bigla niyang napagtanto na hindi pa rin talaga siya nakatayo sa sapat na mataas na posisyon para isipin ang problema ng pagbubukas ng langit. Sa pamamagitan lamang ng pagsasaalang-alang sa buong watay bilang isang planeta at isang maliit na mundo, maaari nating simulan na buksan ang kalangitan. Sandaling natahimik si Lu, at bumantong hininga, alam ko, para sa iyo, sa napakaikling panahon, kung gusto mong makumpleto ang dakilang layunin ng pagbubukas ng langit, talagang mahirap para sa isang tao. Kung pipilitin mong tanungin ako, ang kaharian ng lumikha ay anong klaseng pakiramdam? Ang masasabi ko lang sa iyo ay, gawin mo ang anumang gusto mo. Sumimangot si Ye Fan at bumulong, gawin mo ang anumang gusto mo. Tumango si Lu, wala akong alam tungkol sa patriarch, maliban doon. Ano ang pakiramdam ng maging isang manlilikha? Kung tutusin, lahat ay may kanya-kanyang sariling pananaw sa paglilinang. Parang pumasok ka sa daw gamit ang isang espada, at mayroon kang sariling kakaibang paraan ng paglinang ng panloob na lakas. Ang iba ay hindi maaaring gayahin o maunawaan ito. Sa huli, mas mataas ang kaharian, mas magkakaroon ng higit na kalayaan, ang lumikha. Kaharian, halos lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Tumango si Ye Fan bilang pagsang-ayon, naiintindihan ko, sa katunayan, hindi ko na kailangang magtanong kahit kanino, kung ano sa tingin ko ang pinakamahalaga. Doon, ay bakas ng ginhawa sa kanyang berdeng mga mata. Oo, ito ay isang mortal na sitwasyon, subukan mo lang. Napangiti si Ye Fan ng sarkastikong, salamat, Master Lu, sa iyong mga salita, mas magaan ang pakiramdam ko. I'm looking forward to it too, can I see you? Hanggang may milagrong mangyari. Sincere na sabi ni Green. Sa sandaling ito, sa ilalim ng kanyan sa unahan, nagkaroon ng malakas na putok na yumanig sa mga bundok. Ang surging yin, na sinamahan ng dagandong ng hindi mabilang na mga multo at hayop, ay lumabas mula sa biyak. Di nagtagal, nagsimulang gumuho ang kanyan, at ang bilis ay napakabilis na nahati nito 12 ng milya ang layo sa isang kisap mata. Nakikita mo, may lalabas na bagong ghost gate. Nag-collapse talaga. Ito. Ang unang pagkakataon na nakita ni Ye Fan ang pagbagsak ng interface ni Ming Quan. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga multo at hayop ang nagsimulang sumugod mula sa puwang. Nang malapit ng kumilos si Ye Fan, inabot siya ni Lu at pinigilan siya. Sa isang alon ng malaking kamay ni Green, isang malakas na puwersa ng lupa ang kumalat daan-daang milya ang layo. Naramdaman ni Ye Fan na ang buong mundo ay nasa ilalim ng kontrol ni Lu sa sandaling ito. Hinawakan ni Green ang isang malaking kamay, at ang lupa sa magkabilang panig, tulad ng dalawang katulong na sumunod sa mga utos, ay mabilis na lumapit. Ang kanyan ay mahigpit na sarado, at hindi mabilang na mga multo at hayop ang dinurog bago sila makalabas. Sa isang kisap mata, sarado na ang pintuan ng impyerno na kakakrak lang. Natigilan si Ye Fan. Maaaring posible para sa kanya na sirain ang ghost gate na ito, ngunit talagang imposible para sa kanya na direktang manipulahin ang lupa na daan-daang milya ang layo upang mabago ang tanawin. Naghinala pa siya na kung gugustuhin ni Green, maaari niyang ipikit ang mga mata ng impyerno. Gayunpaman, kahit na ang mga mata ng impyerno ay nakapikit, ang underworld ay makakahanap ng iba pang mga lugar upang magbukas ng mga butas, at ito ay magiging mas mahirap na bantayan laban. Go, huwag kang mataranta, nandito ako, sinusubukan ko lang na ipagpaliban ang oras para sa iyo, sabi ni Lu na may mapait na ngiti. Malakas na tumango si Ye Fan, tumalikod, at bumalik sa Freedom Gate. Ngunit sa sandaling bumalik siya sa kanyang tirahan, nalaman ni Ye Fan na may isang hindi pamilyar na binata sa tent. Kabanata 3824 na ay minimal. Medyo natigilan lang, napagtanto ni Ye Fan ang pagkakakilanlan ng binatang ito. Munting Jiang. Nilinga ng binata ang kanyang ulo at humarap kay Ye Fan na may bahagyang ngiti. Hello, Uncle Sword God.
Huminga ng malalim si Ye Fan. Bagamat handa siya sa pag-iisip, kakaiba pa rin ang pakiramdam niya nang makita ang binatang ito na kamukha ni Emperor Yan. Kung hindi niya alam ang pinanggalingan ni Xiao Jiang, iisipin niya na siya ang illegitimate na anak ni Emperor Yan. Green jade hairpan, mahabang itim na buhok, gwapong mukha, nakasuot ng beige cloud pattern black robe. Para siyang gwapo at magandang bata na lumabas sa sinaunang painting. Mukhang magaling talaga si Boss Jiang. He treats you as his own. Walang ordinaryo sa outfit na ito. Nakita ni Ye Fan na ang mga damit ni Xiao Jiang at maging ang hairpin sa kanyang ulo ay pawang proteksyong kayamanan ng soul. Sinabi ko sa aking ama na hindi ko kailangan ang mga ito, ngunit pinilit niyang isuot ko ang mga ito, kaya hindi ko ito matanggihan, nakangiting sabi ni Xiao Jiang. Pare, tinawag mo ito ng maayos, nilero ni Ye Fan ang kanyang panlasa. Kung hindi dahil sa aking ama at kay Uncle Sword God, hindi ako mabubuhay ngayon. Pumunta ako dito ngayon para formal na pasalamatan si Uncle Sword God. Pagkatapos magsalita, binigyan ni Xiao Jiang si Ye Fan ng magalang na saludo. Ngumiti si Ye Fan, mukhang naaalala mo talaga ang lahat pagkatapos mong ipanganak. Halos, ginagawa mo, pag-amin ni Xiao Jiang. Kung gayon, alam mo ba kung ano ang iyong pagkakakilanlan? Hindi man lang nag-abala si Ye Fan. Umiling si Xiao Jiang at sinabing, sa totoo lang, tinanong din ako ni Uncle Xuanyuan, ngunit ang alam ko lang ay mayroon akong magandang misyon sa aking mga balikat. Kung tungkol sa iba pang bagay, si Ying Chua ay hindi masyadong malinaw, marahil sa aking paglaki, malulutas ko ang mga misteryong ito. Nakikita ni Ye Fan na hindi nagsisinungaling si Xiao Jiang, tapat ka, kaya huwag kang mag-alala, ang mga tao sa mundo natin ay hindi mabuti para sa iyo. Ako ay ipinanganak mula sa kamatayan, bakit ako matatakot sa kamatayan? Mahinahong sinabi ni Xiao Jiang, kahit na pinatay ako sa sandali ng kapanganakan, ito ay kapalaran, at walang takot sa aking puso. Sa totoo lang. Duda ako na noong si Emperor Xuanyuan at Chiyo ay nasa underworld noon, kung talagang gumawa sila ng isang bagay, papatayin kanila. Bahagyang nanunukso si Ye Fan, tapos, sa isang tingin lang, napaatras mo ang malalaking multo na iyon. Malumanay na sinabi ni Jiang, noong oras na iyon, naisip ko na lang na pwede ko silang utusan. Kung bakit ko kaya, hindi ko alam. Kung papatayin ako, si Uncle Sword God, bilang isang Emperor Swordsman, ay dapat na mas nakakaalam kaysa sa akin. Sino ba talaga ang makakawalang bahala sa Emperor Sword Intent? At that time, hindi pa masyadong nakaka-recover ang ability ko. Napapikit si Ye Fan, pagbawi. Ibig mong sabihin. Hindi ka naglilinang, bumabawi ka lang. Tumango si Xiao Jiang, ito ay, ang aking lakas at ilang alaala ay patuloy na bumabawi. Tumingin-tingin si Ye Fan sa paligid at nakitang walang ibang tao, kaya hindi niya maiwasang magtanong, sa Yosho Palace ba ito nanggaling, ikaw? Pumunta ka rin dito. Hindi gaanong nagsalita si Xiao Jiang, iniunat lang ng kaunti ang kanyang kamay, at bumukas ang pinto ng espasyo. Iyon lang, sabi ni Xiao Jiang. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, at ngumiti siya ng mapait, talagang nanalo ang ilang tao sa panimulang linya. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito ay lihim akong pumunta dito nang hindi sinasabi sa aking ama, ang mga mata ni Xiao Jiang ay may bakas ng pagiging mapaglaro. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ye Fan ang pagiging bata sa mukha ng binatang ito. Oh, kaya, nandito ka hindi lang para pasalamatan ako. Inamin ni Xiao Jiang, bukod sa pasasalamat kay Uncle Sword God, mayroon pa akong ilang katanungan at gusto kong humingi ng payo. Curious na tanong ni Ye Fan, ano ang tanong, kailangan mong pumunta at tanungin ako. Iniunat ni Xiao Jiang ang kanyang kamay at sinabing, Uncle Sword God, bakit hindi ka maupo at makipag-chat habang umiinom ng tsaa? Dinala ko ang espiritu ng aking ama na herbal tea. Anak ka talaga ni Emperor Yan, napakagaling mo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Ang aking ama ay kamangha-mangha, nirerespeto ko siya at labis na gusto ko siya, mahinahong sabi ni Xiao Jiang, na may haplos ng init sa kanyang mga mata. Nanginginig ang puso ni Ye Fan, at may gusto siyang sabihin, ngunit pagkatapos mag-alinlangan, nagpigil siya. Hindi na kailangang magsabi ng ilang bagay ng maaga, at least. Hindi dapat masira ang init ng mag-ama sa harapan nila. Mahusay na nagtimpla si Xiao Jiang ng herbal tea, at iniharap kay Ye Fan ang dalawang kamay. Tiyo, mangyaring uminom ng tsaa, sabi ni Little Jiang. Kinuha ni Ye Fan ang tasa ng tsaa na may halong damdamin sa kanyang puso. Malamang na ang maliit na si Jiang ay ang dakilang Diablo sa underworld. Ang pinakamasamang kaaway, na naghahain ng tsaa sa kanyang sarili, ay sapat na kabalintunaan. Ang susi ay nasa mapayapang kalagayan siya ng pag-iisip, na parabang nahawa rin siya sa pagiging mahinahon ni Xiao Jiang. If you have any questions, just say it. Hanggat kaya kong sagutin, sasabihin ko ang totoo. Uminom si Ye Fan ng tsaa. Sinabi ni Xiao Jiang, sa pamamagitan ng aking pag-aaral sa mga araw na ito, malamang na nalaman ko ang kasalukuyang sitwasyon. Bagaman hindi ko lubos na nauunawaan ang aking sariling pinagmulan, sa palagay ko. Tiyak na hindi ako isang buhay sa mundo. At dahil kaya kung umatras ang hukbo ng mga multo at hayop, siguro. Dapat nasa underworld ako, at hindi mababa ang status ko. Tumango si Ye Fan, so ano? Kaya, nagsisi si Xiao Jiang, kahit na hindi ko gusto ito, ngunit kung walang ibang mangyayari, malamang na. Ako ang iyong kalaban. Nakangiting sabi ni Ye Fan, napaghandaan na namin ito, malamang ay ganoon din ang tatay mo.
Sa pagkakasabi niyan, ngunit hindi ko maintindihan, lahat ng ito ay buhay, at hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababa. Kung gayon, bakit hindi maaaring magsama ang mundo sa ilalim ng lupa at ang araw? Kailangan mong mabuhay at mamatay. Tanong ni Xiao Jiang. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, napag-isipan ko na rin ang isyong ito, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi man lang plano ng matandang Diyos ng Underworld na pag-usapan ito, kaya direkta niyang sinimulan ang digmaan. Direktang pagkawasak, hindi nila nilayon na magkasama. Naisip ito ni Xiao Jiang at sinabing, narinig ko mula sa aking ama na may paraan si Uncle Sword God para baguhin ang estilo ng Juyuan. Ibig sabihin ba nito na kung ito ay ang Underworld? Kung ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay handang mabuhay ng magkakasama, ang Uncle Sword God ay maaaring lumikha ng isang mundo kung saan ang magkabilang panig ay maaaring mabuhay. Inisip ito ni Ye Fan at sinabing, hindi ko alam kung anong uri ng kapaligiran ang kailangan ng mga nabubuhay na nilalang sa Underworld, ngunit may isang paraan upang hayaan ang lahat ng nabubuhay na nilalang na magkasamang mabuhay. Nagpakita ng kagalakan ang mga mata ni Xiao Jiang, at sinabing, kung gayon, hanggat titigil ang digmaan sa Underworld, sa katunayan, hindi mangyayari ang sakuna na ito. Theoretically, tama iyan. Mapait na ngumiti si Fan, ngunit napakaliit ng posibilidad ng isang tigil. Bakit? Tanong ni Xiao Jiang. USA, ang Underworld ay nagsasagawa na ngayon ng inisyatiba, at ito ay ang digmaan na kanilang pinukaw, kaya ito ay dapat magkaroon ng kanilang layunin. Pangalawa, ang digmaan sa pagitan ng Yin at Yang ay ipinaglalaban hanggang ngayon, at ang isa't isa ay may malalim na alitan sa dugo. Umiling si Ye Fan at sinabing, sa pagkakaalam ko, maaaring may ilang mahiwagang puwersa sa likod ng sakuna sa katapusan ng mundo. Ang sitwasyon ng limang tay ay hindi ganoon ka-simple. Kung hindi mo susubukan na makipag-usap, paano mo malalaman na walang pagkakataon? Tanong pabalik ni Little Jiang. Sumimangot si Ye Fan, ibig mong sabihin. Gusto mo kaming tulungan at kausapin ng Underworld. Kabanata 3825 Sino ito? Matigas na sinabi ni Little Jiang, sabi ni Itay, kahit na walang kamatayang mga halamang gamot o makamandag na halamang gamot, sa kanyang mga mata, ang mga ito ay mga panggamot na materyales, at ang tamang gamot ay makakapagpaginhawa sa pagdurusa ng lahat ng nilalang. Bagamat ipinanganak ako sa Underworld, totoo ang mga tao, multo man o hayop. Hindi mahalaga kung matandang Diyos ako, basta't kaya kong pigilan ang pag-aaway ni Yin at Yang, bakit ko papakialam ang background ko? Tumingin sa kanya si Ye Fan na may kalahating ngiti, at sinabi pagkatapos ng ilang sandali, hindi maliit ang tono, tapos naisip mo na ba kung ano ang gagawin? Natahimik si Xiao Jiang saglit, at sinabing, hindi ko pa alam, pero kapag na-recover ko pa ang ilang alaala, dapat may paraan. Habang sinasabi niya ito, narinig niya ang isang sarkastikong boses mula sa labas ng tent. Ano ang maaari mong gawin para sa isang problema na hindi kayang lutisin ng 9 Tribulations Azure Dragon? Sa wakas, sapat na ang kamao upang malutas ang lahat. Natuklasan na ni Ye Fan na may tao sa labas, ngunit wala siyang dapat itago, kaya wala siyang dapat itago. Huwag pansinin ito. Senior Sister Ziguang, dahil nandito ka, bakit hindi ka pumasok para uminom ng tsaa? Binuksan ni Ziguang ang pinto ng tent at pumasok na may malamig na mukha. Ye Fan, hindi ako nag-eavesdrop, hindi ako nagtitiwala sa batang ito, sabi ni Ziguang. Hindi mo itinago, hindi nakakarinig. Siyempre, ngumiti si Ye Fan at sinabi, mukhang hindi ka nasisiyahan sa sinabi ni Xiao Jiang. Naririnig mo ba? Tumayo si Xiao Jiang at nagsabi, Senior Ziguang, hindi ko intensyon na masaktan, sinabi ko lang ang isang bagay na taos puso. Anak, kung may kakayahan kang supalan ang lahat ng Ghost Emperor sa Underworld, paniniwalaan ko ang iyong mga salita. Ngunit kung hindi mo magagawa ang kasanayang ito, pinakamahusay na huwag sayangin ang oras ng Sword God dito. Napakahalaga niya sa ating mundo, at wala siyang oras para samahan ka sa isang brat. Masungit si Ziguang. Si Xiao Jiang ay walang magawa, natural na alam ko na si Uncle Sword God ay napakahalaga, kung hindi. Hindi ko sinasadyang pumunta dito para makipag-usap ng malalim sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay walang silbi, ano ang iyong pinagmulan, walang alam sa amin. Bago malaman ang iyong pagkakakilanlan, maaari naming ganap na maghinala na ikaw ay isang especially iya na ipinadala ng Underworld. Nasa Ziximan tayo. Hindi namin tinatanggap ang mga taong malabo tulad mo, umalis ka dali. Senior Ziguang, kung ang presensya ko ay nakakapagpasaya sa iyo, pasensya na. Ngunit pumunta ako dito ngayon upang makipag-usap kay Uncle Sword God. Kung hindi siya magsasalita, hindi ka kwalipikadong palayain ako. Ziguang nang marinig ito, agad na nagpakita ng galit ang kanyang mga mata, at humakbang siya at hinawakan ang kwelyo ni Xiao Jiang. Ang espiritual na kayamanan sa katawan ni Xiao Jiang ay naglabas ng banal na liwanag ng pagprotekta sa Panginoon at nagpatalbog ng isang pagsabog ng qi. Ngunit si Ziguang ay ang nakatatandang kapatid na babae ng Tung Chanman, kung tutuusin, ang puwersahang pagpapakawala ng isang cultivation base ay masisira ang kalasag. Lumabas ka. Hinawakan ni Ziguang si Xiao Jiang at itinapon palabas ng tent. Maaaring pigilan siya ni Ye Fan, ngunit dahil sa alitan sa pagitan ni Xiao Jiang at Ziguang, naramdaman niyang hindi na ito kailangan. Mabait din si Ziguang, at gusto rin niyang makita kung gaano kahusay si Xiao Jiang. Oo naman, pagkatapos na itapon si Xiao Jiang, wala nang magawa, at tumigil siya ng matatag.
Senior Ziguang, kung ang lahat ay katulad mo, paano magkakasundo sina Yin at Yang? Kumunot ang noo ni Xiao Jiang. Ang lakas ng loob mong turuan ako ng leksyon. Lalong naging malupit si Ziguang, direktang kinuha ang lumilipad na espada, at sinaksak ito ng isang espada. Ang lumilipad na espada ng gintong liwanag ay malapit nang tumusok sa dibdib ni Xiao Jiang. Isang puyaw ng tubig ng Yin Qi ang biglang namuo sa harap ni Xiao Jiang, at ang malakas na Yin Qi ay sumalo sa lumilipad na espada, tulad ng isang maputik na latian, mahirap kumawala. Ginamit ni Ziguang ang kanyang banal na kapangyarihan at gustong sapilitang makalusot, ngunit nalaman niyang hindi niya ito magagawa, at hindi niya maiwasang magmukhang gulat na gulat. Good, you underworld boy. Matagal ka palang ipinanganak, at mayroon kang ganitong kakayahan. Mukhang hindi kita kayang panatilihin. Agad siyang kumilos, biglang lumakas ang pamimilit niya, at ang gininto ang liwanag ng lumilipad na espada ay pinakawalan, tulad ng nakakapasong araw na sumisikat sa langit, na nagbibigay liwanag sa lupa. Nakita ni Ye Fan na may mali, at lilipat na sana siya, ngunit narinig niya ang voice transmission mula kay Xiao Jiang. Uncle Sword God, hindi mo na kailangang kumilos, ako na ang bahala sa bagay na ito. Sumimangot si Ye Fan, ngunit dahil sobrang tiwala ni Xiao Jiang, ayaw niya. Tingnan natin ito. Sa oras na ito, ang nagninangas na sword chi ay sumisingaw sa yin chi ni Xiao Jiang, at ang espada ay parang isang mahabang bahaghari, bumaril sa butas ng Woran. Paft! Ang dibdib ni Xiao Jiang ay direktang tumagos. Gayunpaman, bago bawiin ni Ziguang ang kanyang espada, nakita niya na ang katawan ni Xiao Jiang, hindi lamang hindi dumudugo, ngunit mabilis na gumaling sa hindi kapani-paniwalang bilis. Paano ito posible? Not to mention Ziguang, nagulat din si Ye Fan. Ang bilis ng paggaling na ito ay nagparamdam sa kanya ng takot, mas mabuti pa kaysa kay Qinglong. Bukod dito, ang katawan ni Xiao Jiang ay mukhang tao, ngunit ang panloob na istruktura nito ay hindi katulad ng tao. Senior Ziguang, syempre hindi mo ako kalaban, pero gusto mo akong patayin ng walang kabuluhan. Napabuntong hininga si Little Jiang, bakit hindi ka huminahon at makinig sa aking opinyon tulad ng Uncle Sword God? Mayabang. Sinong gustong makinig? Ang tanga. Hindi rin naniniwala si Ziguang sa kasamaan, kaya lumipad siya at muling sinipa si Xiao Jiang. Ngunit sa pagkakataong ito, bago dumating ang kanyang pag-atake, isang malaking kamay ang biglang kumawit sa kanyang leeg mula sa likuran. Bang! Ang katawan ni Ziguang ay idiniin ng hangin at bumagsak sa lupa. Boss Jiang! Ama! Natigilan si Ye Fan nang makita niya ang lalaking ito na naka-blue shirt na may mabangis na hitsura sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na makita si Emperor Yan sa ganoong kaguluhang paraan, gumawa siya ng isang matapang na hakbang. Sa mahabang panahon, si Emperor Yan ay isang auxiliary character lamang, at hindi siya masyadong umatake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa harap ni Ziguang, nagtataglay din siya ng napakalaking kapangyarihan. Tila kasama niya sina Ji at Qi, at hindi niya ito turn para gumanap. Ang sariling kapangyarihang panlaban ni Emperor Yan ay talagang hindi mahina. Ziguang, ang daming edad, nang aapi ng bata, mukha mo pa ba ang gusto mo? Galit na saway ni Emperor Yan. Joke. Bata. Anong klaseng bata ang makakagawa ng suntok sa Flying Golden Sword Art ko nang hindi nasaktan? Tumayo si Ziguang at galit na sinabi, hayaan mo siyang mabuhay ng mas matagal, natatakot akong maging ang emperador. Hindi siya masasaktan ng mga espada. Emperador Yan, nagdadala ka ng lobo sa silid. Tumingin si Emperor Yan sa binata sa likuran niya, ang walang galos na dibdib ay nagpakita ng komplikadong ekspresyon. Tiningnan din ni Xiao Jiang ang kanyang ama ng malalim, at may bahid ng pait, pagkabalisa at kawalan ng kakayahan. Pare, ako. Itinaas ni Emperor Yan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi na kailangan pang magsalita ng binata. Si Xiao Jiang ang anak na kilala ko, kung may mangyari sa kanya, ako ang sisisihin. Pagkatapos ng mga ito, salita, si Xiao Jiang ay natulala. Oso. Ngumisi si Ziguang, kaya mo ba ang buhay ng daan-daang milyong nilalang? Malungkot ang mukha ni Emperor Yan, ngunit hindi niya mapabulaanan. Elder sister, huwag mo nang ipahiya si Emperor Yan. Lumapit sina Jian Zizai at Zhao Zuan nang marinig nila ang paggalaw. Little junior brother, hindi ko sinasadyang sumalakay, ngunit ang batang ito, malinaw na may problema. Hindi nasisiyahang sabi ni Ziguang. Napabuntong hininga si Jian Zizi, at sinabing, ang kapalaran ng limang tay ay hindi maaaring pagpasyahan ng isang tao. Ikaw at ako ay hindi maaaring, kapatid na Ye Fan, at ang maliit na si Jiang na ito ay hindi. Kung si Xiao Jiang ay nakipaghiwalay kay Emperor Yan, kung gayon bago magsimula ang digmaan, ang mga pagkatalo ay mabigat. Tumango si Emperor Yan at sinabing, ang demonyong emperador ay mayroon pa ring lakas at kaalaman. Xiao Jiang, hindi ka ba nagpapasalamat sa tiyuhin ng demonyong emperador? Sumaludo rin si Xiao Jiang, salamat, tiyuhin ng demonyong emperador sa pag-unawa. Ngumiti si Zhao Zuan at sinabi, Boss Jiang, talagang mag-ama kayo. Ibig sabihin, hindi mo ba nakita kung gaano kamukha ang ating mag-ama? Masayang ngumiti si Emperor Yan. Nahihiyang ngumiti si Little Jiang at tumabi, halatang napakasaya. Anak, lumabas ka. Kung hindi ako naging matalino, may malaking nangyari. Halika, bumalik ka sa akin. Oo, ama. Tumango lang si Little Jiang, ngunit biglang nanginag ang kanyang katawan.
Nalaman ni Emperor Yan na hindi tama ang sitwasyon, at nagmamadaling nagtanong, ano ang problema ng bata? Ang mga mata ni Little Jiang ay kumislap ng kakaibang purple-gray na liwanag, at ang kanyang ekspresyon ay medyo masakit. Hinaplos niya ang kanyang ulo, at pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, ito. Sabi nito, willing to talk to US. Ito. Sino ito? Nagtaka ang lahat. Kabanata 3826 na ano ang gusto mo? Nagbago ang mukha ni Ye Fan, at bigla siyang may naisip. Ito ang matandang Diyos ng Underworld. Tumango si Little Jiang, si Caesar pala, Caesar. Ang pinuno ng matandang Diyos. Yung lalaking yun, pwede ba kitang kontakan ng direkta? Sumimangot si Emperor Yan, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Sinabi ko lang na napakadelikado ng batang ito, malinaw na sinusubaybayan ako ng matandang Diyos sa pamamagitan niya. Galit na sabi ni Ziguang. Sinabi ni Jane Zizai na may masalimuot na pananalita, ito na ang wakas ng bagay, at walang silbi na pag-usapan ito. Dahil ang kataas-taasang pinuno ng matandang Diyos ay handang makipag-usap sa amin, hindi bababa sa ito ay isang pagkakataon upang masira ang deadlock. Brother Ye Fan, kailangan natin sa lalong madaling panahon. Ipaalam sa lahat ng partido at pumili ng ilang tao. Hindi na kailangan. Biglang sumabad si Xiao Jiang at sinabi ni Caesar na kung gusto nating mag-usap, si Sword God lang ang makakaalis. Conspiracy. Isa itong conspiracy. Nag-aalalang sinabi ni Zhao Zuan, Ye Daoyu, hindi ka makapaniwala. Oo, ito ay isang butas na hinukay, naghihintay na tumalon ka. Naiinis na sabi ni Ziguang. Sumimangot din si Jane Zizai, hindi ka maaaring maging walang ingat tungkol dito, kapatid na Ye Fan, huwag pumayag sa ngayon. Nag-isip sandali si Ye Fan, at sinabing, saan gusto ni Caesar na makausap ako? Umiling si Xiao Jiang, hindi ko pa alam. Sabi nito, dadalhin kita para makita ito. Di ba sabi na si Daoyu Ye lang? Bakit ka pupunta din? Tanong ni Zhao Zuan. Idiot. Hindi ko pa rin maintindihan. Ibig sabihin, hindi tao, ang batang ito. Inilibot ni Ziguang ang kanyang mga mata. Naikuyong ni Little Jiang ang kanyang mga kamay ng mahigpit, at ang mukha ng Yan Emperor ay lalong naging pangit, at ang kanyang boses ay tahimik. Nag-alinlangan si Little Jiang, Uncle Sword God, sa totoo lang, hindi ko alam. Dapat ba kitang bitawan? Hindi ko inaasahan na dadaanan ako ni Caesar at maririnig ang usapan natin. Siguro tama ka. Oo. I do, it's your threat. Ano ang relasyon ng anak mo at ni Caesar? Tanong ni Ziguang. Umiling si Xiao Jiang, hindi ko alam. Pero pakiramdam ko ay malapit itong magkaugnay. Ang tono na sinasabi nito sa akin ay pamilyar sa akin. Sword God, huwag pansinin si Caesar, hilingin sa akin na sabihin, patayin muna ang batang ito, o ilagay siya sa Primordial Golden Dao. Mungkahi ni Ziguang. Sa pagkakataong ito ay sumasang-ayon din ako kay Senior Sister, Daoyu Ye, napakahalaga mo, hindi karapat-dapat na mag-isa ang panganib. Sabi ni Zhao Zuan na may pag-aalala. Saglit na nag-isip si Ye Fan, at sinabi, kung hindi ako pupunta, ang labanan sa pagitan ni Yin at Yang ay mapapahamak, at walang puwang para sa pagmanyobra. Kahit isa lang sa 10,000 pagkakataon, hindi ko kayang isuko ang panayam na ito. Fellow Daoist Ye, pagkasabi niyan, pero hindi mo kailangang magsapalaran para sa napakaliit na posibilidad, hindi ka masisisi ng lahat. Pinayuhan ni Zhao Zuan. Walang sisisi sa akin, ngunit hindi ko kayang harapin ang sarili ko, nakangiting sabi ni Ye Fan. Ang lahat ay hindi maiwasang mapatulala, malayang bumantong hininga si Jane, alam kong hindi mo ibibigay ang pagkakataong ito. Maliit ang pagkakataong buksan ng langit, at ang pagkakaroon ng mga lumang Diyos ay maraming pagdududa. Ang pagpunta upang makita si Caesar ay maaaring magawa ko na nalutas ko ang maraming bagay. Tumango si Ye Fan, tama, hindi pa huli ang lahat, sasamahan ko si Xiao Jiang, ang pamilya ko, pakiusap kay Kuya Zizai. Ngumiti si Jane Zizai, iyo na. Yung mga babaeng yun, kailangan pa nating umasa sa kanila, pero sigurado ka ba, huwag mong ipaalam sa kanila. Kung ipapaalam mo sa kanila, siguradong mag-aalala sila. Iba pa. Kaysa doon, wala na silang mababago. Mas magandang hayaan silang mag-concentrate sa sarili nilang negosyo. Maaari akong umalis at makabalik kaagad. Si Ye Fan ay talagang medyo may kasalanan. Nakatakas lang siya sa panganib, at kailangan niyang tumakbo para makita ang matandang amo ng Diyos. Ito ay isang roller coaster para sa puso ng mga kababaihan. Anong tawag mo sa akin? Pamangkin, dahil kinikilala ni Boss Jiang ang iyong anak, natural na ikaw ay pamangkin ko. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, nagsasamantala pa rin ako. Sa wakas ay lumitaw ang mainit na ngiti sa mukha ni Emperor Yan. Isang bakas ng kahalumigmigan ang sumilay sa mga mata ni Xiao Jiang, at tumalikod siya at sinabi kay Emperor Yan, Ama, pagkatapos ay kukunin ko si Uncle Sword God at bababa. Go, tumango si Emperor Yan. Hindi gaanong nagsalita si Xiao Jiang, at direktang binuksan ang isang pinto sa espasyo. Nang aalis na ang dalawa, pinigilan sila ni Emperor Yan. Xiao Jiang. Lumingon si Xiao Jiang, pare, ano pa ba ang mayroon? Tiningnan siya ni Emperor Yan ng malalim na mga mata at sinabing, tandaan, anuman ang mangyari sa hinaharap, hindi ako magsisisi na dinala ka sa mundong ito. Nakatayo siya doon na tulala, parang baliw. Ilang maikling araw, parang iniisip lang.
Ngunit bawat minuto at bawat segundo ay tila mahalaga sa napakagandang mag-ama na ito. Sa nagyayelong malamig na mundong ito kung saan walang makikita at limang daliri ang hindi nakikita, ang biglaang relasyon ng mag-ama ay sobrang init. Sa dulo, lumuhad si Xiao Jiang sa kanyang mga tuhod at yumuko ng malalim kay Emperor Yan. Ama, talagang susundin ko ang iyong mga turo. Pagkatapos na sinabi iyon, tumayo si Xiao Jiang at naglakad papunta sa pintuan ng kalawakan, at sumunod kaagad si Ye Fan. Sa isang kisap mata, nakarating na ang dalawa sa Underworld. Napakahusay mo sa paggamit ng enerhiya ng dark matter. Ang pagpunta sa Underworld ay parang pag-uwi, sabi ni Ye Fan na may emosyon. Sinabi ni Little Jiang, palagi kong naaalala ang iba't ibang mga kakayahan sa lahat ng oras, at hindi ko alam kung kailan ko ito pinagkadalubhasaan. Saan ka pupunta ngayon? Tanong ni Ye Fan. Ang lilang kulay abo na liwanag ay kumislap sa mga mata ni Xiao Jiang, at sinabing, ang punto na ipapadala sa atin ni Caesar, sundin lamang ang mga tagubilin nito at ipadala ito doon. Ngumisi si Ye Fan sa kanyang puso, tila sinasadya ng Caesar na ito na hindi siya makilala. Mga pagkakataon sa kalsada. Agad na sinundan ni Xiao Jiang ang mga coordinate at sinimulan ang teleportasyon ng higit sa 100 beses. Sa huli, walang ideya si Ye Fan kung nasaan siya. Sa pagtapak sa medyo malambot na lupa, naramdaman ko na lang na ang nakapalibot na yin chi ay umabot sa konsentrasyon ng condensation. Bagamat hindi siya nasaktan, hindi siya komportable. Uncle Sword God, nandito na tayo, sabi ni Caesar, nandito na. Medyo kinabahan din si Xiao Jiang. Sa mundo ng purong kadiliman, inilabas ni Ye Fan ang kanyang kamalayan at naramdaman. Ito ay biglang natuklasan ni Ye Fan na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay talagang isang buhay na bagay. Isang ideya na ganap na hindi nakikilala sa pagitan ng mga lalaki at babae, at walang emosyonal na kulay, ay may koneksyon sa kamalayan ni Ye Fan. Emperor Swordsman, dumating ka talaga. Tila sa halip na magsalita, direktang sinabi niya kay Ye Fan ang mensahe. Hindi nagabalang lam-ingalinga si Ye Fan, dahil si Caesar siguro ang taong natapakan niya. Ito ay katawa-tawa na malaki, at ang kanyang banal na kamalayan ay hindi masakop ang buong katawan, kaya hindi niya makita kung ano si Caesar. Hindi mo na ako kailangang batiin, ano ang gusto mong sabihin kapag gusto mo akong makita? Tanong ni Ye Fan. Dapat mong tanungin ang iyong sarili, ano ang gusto mong malaman? Sabi ni Caesar. Direktang nagtanong si Ye Fan, okay, pagkatapos ay sabihin mo sa akin, ano ang gusto ninyong mga matandang Diyos? Kabanata 3827 ang ikalawang termino. Ang gusto natin, syempre, ay mabuhay, sabi ni Caesar. Kaligtasan. Ang kapangyarihang mabuhay sa ilalim ng liwanag. Natawa si Ye Fan at sinabi, akala ko talaga ang Dragon Emperor ang sumire sa 6 na reinkarnasyon at pumihil sa 5 Diyos na ito na muling magkatawang tao, at ang mga nilalang sa Underworld ay natalo. Ngunit ngayon ay tila hindi mo na kailangan ng anumang liwanag. Ang tinatawag na paghahanap ng hustisya, sa simula ay isang retorika lamang upang makagawa ng isang malinaw na pahayag. Hindi ito itinanggi ni Caesar, oo, ang kapaligiran ng mundo, para sa ating pamilya, ito ay talagang nakakapinsala at walang silbi. Sa tingin ko rin, kung hindi, bakit mo gagamitin ang yin para bigyang daan ang daan? Mataimtim na sinabi ni Ye Fan, ngunit kahit na, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan mong patayin ang mga isda at basagin ang lambat, at hayaan ang 5 na masyadong malapit sa dulo. Sword God, gaano mo alam ang tungkol sa aming pamilya? Not much, ang alam ko lang ay galing ka sa dating civilization. Lumaban ka kay Pangu, pero natalo. Kung gayon, tama ka. Gusto rin naming malaman ang 1 o 2 tungkol sa aming karanasan, di ba? Ngayon, gusto ko lang malaman ang buong kwento, sabihin mo na, sabi ni Ye Fan. Natahimik sandali si Caesar bago sinabing, ang aming pamilya ay kabilang sa huling sibilisasyon, at ang aming sibilisasyon ay ganap na naiiba mula sa iyo ngayon. Sa ating sibilisasyon, ang mga tao ay napakahina, at ang mga demonyo at sub-protoss ay hindi isang klima. Tanging ang aking angkan at mythical beasts lang ang naglaban para sa hegemonya ng 5 Days noong panahong iyon, hanggang sa umunlad ang ating sibilisasyon sa sukdulan ng mundong ito, unti-unti nating napagtanto na hindi na kayang dalhin ng mundong ito ang mga ambisyon ng ating angkan. Sa oras na iyon, ang mga mapagkukunan ay naubos hanggang sa punto ng pagkahapo, at ang ating mga angkan ay patuloy na namamatay. Sinubukan kong pangunahan ang aking angkan na magbukas ng iba pang mga mundo at makahanap ng higit pang mga posibilidad. Sa huli, ang naghihintay ay ang paglipol ng Demon Dragon Emperor. Sa oras na iyon, nalaman natin na ang mundong ito ay may habang buhay, at kapag naabot na nito ang limitasyon nito, dapat nating tanggapin ang pagkawasak. Pagkatapos ng panahong iyon ng pagkalipol, tayo ay namamatay at unti-unting namamatay. At ang mga demonyo ng henerasyong iyon pagkatapos mawala ang Dragon Emperor, muling nag-restart ang mundo, at nagsimulang bumawi ang lahat. Bilang mga bakas ng huling sibilisasyon, dapat ay tuluyan na tayong naglaho, ngunit noong nasa bingit na tayo ng kamatayan, muli tayong nagising. Iyon lang. Sa oras na iyon, nakipag-away tayo sa taong binanggit mo. Kumuha siya ng palakol at patuloy na binuksan ang bagong mundong ito sa isang kapaligiran na ganap na hindi angkop para sa atin. Kung patuloy niyang gagawin ito, kung patuloy tayong magbubukas, muli tayong malilipol.
Kumunot ang noo ni Ye Fan nang marinig niya ito, ang iyong mga salita ay puno ng mga butas. Una sa lahat, hindi mo pa rin nilinaw kung bakit ka mabubuhay muli mula sa kamatayan. Sa karagdagan, maaari kang makipag-usap sa dakilang Diyos na si Pangu at mag-iwan ng kaunting espasyo para mabuhay ka. Bakit ka direktang nagsimula ng digmaan? At saka, ano ang mga benepisyo ng iyong ginagawa ngayon? Sinisira ng Demon Dragon Emperor ang mundo, sa tingin niyo ba makakaligtas pa kayo ulit? Natahimik si Caesar at hindi sumagot. Nagtanong si Ye Fan, maaari bang? Ano ang iyong inaasahan sa likod mo? Tama na. Para kumbansihin ka na kahit na nawasak ang Demon Dragon Emperor, mabubuhay ka pa rin ng maayos. Hindi sumagot si Caesar, sa halip ay nagtanong, Sword God, alam mo ba kung bakit? Gusto kong sabihin ito sa iyo, na puno ng mga butas. Natigilan si Ye Fan saglit, at pagkatapos ay natauhan siya. Nagpapalipas ka ng oras. Tama. Sa kasamaang palad, naiintindihan ko na ngayon, huli na ang lahat. Sa sandaling ito, isang panginginig ang nagmula sa lupa sa ilalim ng aking mga paa. Sa mahina, naramdaman ni Ye Fan ang isang bagay na, sarado. Tila ang Caesar na ito, upang hindi pukawin ang kanyang kamalayan, ay nagsasara ng isang bagay ng napakabagal. Nagmamadaling sinubukan ni Ye Fan na i-cast ang Dragon Shadow Fragmentation. Ngunit ang kakaiba ay walang pagbabago sa espasyo, at walang silbi ang pagtugon. Sinubukan ni Ye Fan na ilipat muli ang kanyang layunin sa espada, ngunit hindi pa rin ito gumana. Paano ito posible? Natigilan si Ye Fan, ang espasyong ito ay maaaring talagang magsesil sa kanyang teleportasyon. Bagamat handa siya sa pag-iisip bago siya dumating, hindi pa rin inaasahan ni Ye Fan ang ganitong uri ng pagkakulong. Caesar, hiniling mo sa akin na dalhin si Uncle Sword God para lang matrap siya. Tanong ni Little Jiang. Oo, medyo malayo ito, ngunit magaling ka, bata, sabi ni Caesar. We can obviously try to coexist, bakit kailangan nating patayin silang lahat? Dahilan upang mapuksa ang mundo. Hindi maipaliwanag na tanong ni Xiao Jiang. Napabuntong hininga si Caesar, coexistence. Dapat matagal nang nawasak ang mundo. Kahit na ito ay halos hindi magkakasamang nabubuhay, hanggang kailan ito magtatagal. Ang ginagawa ko ay para sa kaunlaran ng aking patriarka, anak. Malalaman mo rin sa malaot madali. Si Uncle Sword God willing to trust me, he is willing to come here, gusto lang niyang lutisin ang problema ng magkasama. Caesar, wala ka man lang bang lakas ng loob na sabihin ang totoo? Magtakpan at tawagin ang iyong sarili na isang Diyos. Malakas si Xiao Jiang. Sarkastikong sinabi ni Caesar, Tito. Anak, kailan ka pa naging malapit sa mga taong ito? Mukhang. Ang pag-alis ng mga tao ng maaga ay talagang naantala ang iyong paggaling. Pero hindi mahalaga, dahil nakabalik ka na, tutulungan kitang mahanap ang iyong tunay na pagkatao. Habang nagsasalita siya, isang lila kulay abong enerhiya ang mabilis na nananatili kay Xiao Jiang. Nanginginig si Xiao Jiang, niyakap ang kanyang ulo sa sakit, itinaas ang kanyang ulo at sumigaw. Pamangkin, kamusta ka na? Nang malapit nang lumapit si Ye Fan, nakaramdam siya ng nakamamatay na banta. Tila anumang oras ay, kakakainin, siya ng maliit na si Jiang sa kanyang harapan. Nang katutubo, umatras si Ye Fan, ang kanyang mga mata ay kaina-hinala. Anong nangyari? Si Xiao Jiang ay maaari talagang magbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng pang-aapi. Na hindi siya dapat lumapit. Walang magawa, mabilis na lumaki ang katawan ni Xiao Jiang, at bigla siyang naging binata sa edad na 20. Ang mga mata ni Xiao Jiang ay naging manhid, at ang kanyang ekspresyon ay labis na walang malasakit, na parabang siya ay nagbago ng isang tao. Pamangkin, Xiao Jiang, okay ka lang ba? Nagkatinginan sina Ye Fan at Xiao Jiang, ang kanilang mga puso ay agad na nanigas, na parabang nakakita sila ng isang napakalalim na kailaliman. Ngayon, sabihin mo sa kanya, sino ka? Sabi ni Caesar. Malamig na sinabi ni Xiao Jiang, ako ay anak ni Caesar, ang ipinatapong Diyos, si Axel. Axel, naaalala mo ba ang iyong misyon? Tanong ulit ni Caesar. Inay, naaalala ko na ang lahat. Iniyuko ni Axel ang kanyang ulo, pasensya na po, nanay, huli na po akong nakabalik. Oo, huli ka talagang bumalik, at isang buong sibilisasyon ang lumipas. Ngunit, kahit na hindi mo nakuha ang unang heaven opener, ngayon ay mayroon ka ng pangalawa. Axel, sa pangalan ng ina ng mga Diyos, inuutusan kitang ilagay ang iyong espada Shen Ye Fan, itaboy magpakailanman. Ye Fan buzzed sa kanyang ulo. Ano ang ibig sabihin? Hindi kaya si Xiao Jiang ang matandang Diyos na nagseselos kay Pangu? Pagpapatapon. Posible bang direktang burahin ng isang creator? Hindi pinahintulutang mag-isip ng sobra si Ye Fan. Si Xiao Jiang, si Axel sa oras na ito, ay tumingin na sa walang emosyong mga mata na iyon. Ang mukha na ito, na mas katulad ni Emperor Yan, ay nagpakita na ng ganap na kakaibang hitsura. Walang pakialam ang ugali. Chapter 3828 Tumatanda na ako. Halos likas na tinawag ni Ye Fan si Tai Chu, hawak ito ng mahigpit sa kanyang kamay, ganap na alerto. Kung kinakailangan, hindi siya magdadalawang isip na pigilan ang hakbang ng pagpatay. Dahil sa mataas na posibilidad, ang kakayahan ni Xiao Jiang ay isang uri ng pumatay, at tiyak na hindi ito isang konbensyonal na labanan.
Nakakita na rin siya ng ilang matandang Diyos ngayon, lahat sila ay napakasama, at hindi masusukat ng pamantayan ng isang regular na magsasaka. Kahit na hindi naniniwala si Ye Fan na ang isang maliit na Jiang ay maaaring ganap na pumatay ng isang creator, ngunit maaari niyang pagselusan si Pangu, dapat ay nasa kanya ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman, walang swerte si Ye Fan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, hindi na kumikibo pa si Xiao Jiang. Biglang napagtanto ni Ye Fan na bagamat mukhang walang malasakit si Xiao Jiang, may hindi masabi na komplikado sa kanyang mga mata. Axel, ano pang hinihintay mo? Ipagtabuyan ng Sword God, at ang labanan sa pagitan ni Yin at Yang ay tapos na, paghikayat ni Caesar. Inay, kailangan ba talagang gawin ito? Nagtanong si Xiao Jiang ng retorika, ang posibilidad ng pagbukas ng langit ay napakaliit. Kahit na makulong lamang ang Diyos ng Espada dito ay sapat na, hindi ba? May nararamdaman ka ba talaga sa mga taong ito? Sa tingin mo ba, magiging maayos kanila kapag nalaman nila ang tunay mong pagkatao? Kung may nangyaring mali, wala kang kinalaman sa kanila. Kahit anong intersection. Iniutos ni Caesar, huwag kalimutan ang iyong misyon, magmadali, ipatapon siya. Malakas na sinabi ni Ye Fan, Little Jiang. Huwag kalimutan ang sinabi sa iyo ng iyong ama bago siya umalis. Alam mo kung ano kami. Mga tao, hindi na kailangang makinig sa kalokohan ni Caesar. Little Jiangs. 2 beses na kumaibot ang mga mata, nakakuyom ang mga kamay. Ama. Ngumisi si Caesar, Axel, ang dahilan kung bakit ganito ang hitsura mo ay dahil mas makakaligtas ka lang kung katulad mo ang mga species na malapit sa iyo. Akala mo kamukha mo si Yandy, pero ikaw talaga. Mag-ama. Kung mukha kang multo at hayop, matagal ka na nilang pinatay. Ako ang nagbigay sa iyo ng kakayahang protektahan ang iyong sarili at iniligtas ka. Ako iyon. Hindi ang mga taong iyon. Niyugyug ni Xiao Jiang ang kanyang katawan, tumingin kay Ye Fan, at nagtanong, Uncle Sword God. Totoo ba iyon? Kung, noong ako ay ipinanganak, ako ay parang pamilya ko, hindi isang tao, papatayin mo ba ako? Natigilan si Ye Fan, natahimik sandali, at nagsabi, hindi ko alam, ang ganitong bagay. Walang kung. Hindi niya kayang magsinungaling kay Xiao Jiang. Kung talagang nakakita siya ng halimaw sa mga oras na iyon, hindi niya talaga masisiguro na maawa pa rin siya. Anak, narinig mo ba? In their hearts, we are alien after all and cannot coexist, panunuya ni Caesar. Nagpakita ng kalungkutan ang mga mata ni Xiao Jiang, at agad siyang bumalik sa kanyang walang ekspresyon na mukha. Ina, naiintindihan ko. Pero hindi pa rin ako sumasang-ayon. Itatapon ko na ngayon ang Sword God. Bakit? Malinaw na hindi nasisiyahan si Caesar. Narito ngayon ang Diyos ng Espada, hindi siya makatakas, at maaari siyang mapatapon anumang oras. At kung hindi niya mabuksan ang langit, ang mundo ay tiyak na mapahamak sa pagkawasak. Sa palagay ko hindi pa oras para pumili. Oras. Kung tutusin, isa lang ang pagkakataong mapatapon. Napabuntong hininga si Caesar, mukhang naimpluwensyahan ka talaga ng mga tao, Axel, dati. Hindi ka nag-aalangan tungkol sa target ng pagpapatapon. Bahagyang sinabi ni Little Jiang, umaasa lang ako na mas maprotektahan ang aking angkan. Naiintindihan ko. Sinabi ni Caesar, may ilang mga bagay, dapat kong sabihin sa iyo. Sa panahon ng talumpati, isang mensahe ang direktang pumasok sa isip ni Xiao Jiang. Direktang binasa ni Xiao Jiang ang isang alaala at nagulat siya. Ito ang dahilan ng lahat ng ito. Oo, anak, wala na tayong paraan. Para sa pagpapatuloy ng aming angkan, nagsumikap kami para sa iyo. Inabot ni Xiao Jiang at hinaplos ang kanyang noo, bumubulong sa sarili, bakit? Sa huli bakit? Bagamat hindi marinig ni Ye Fan ang pribadong pag-uusap ni Caesar at Xiao Jiang, naramdaman din niyang may pinag-uusapan silang mahalagang bagay. Little Jiang. Kahit anong sabihin ni Caesar, piliin mo ang sarili mo. Tumingin si Xiao Jiang kay Ye Fan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng kakayahan at sakit. Pasensya na, Uncle Sword God, parang, magkaaway lang tayo. Ang digmaang ito, anuman ang huling resulta, dapat itong matapos. Kasabay ng pagbagsak ng boses, si Xiao Jiang ay nakaalis na mula sa kadilimang ito. Nawala sa mundo. Hindi maganda ang pakiramdam ni Ye Fan, at biglang bumukas ang lahat ng kanyang kultivasyon, at umindayog siya patungo sa simulan ng kawalan. Ang talam ng Absolute Beginning, na pinakawalan mula sa ika-36 na layer, ay napakalakas na kaya hindi ito matansya ni Ye Fan mismo. Pakiramdam niya ay nahihirapan siyang kontrolin ang primordial moment, napakalaki ng reaction force. Ang Peerless Sword Intent, na sum-ire sa lahat, ay nabigong gumawa ng napakaraming alon sa espasyong ito. Ang layunin ng espada ay nawala ng walang bakas, na parabang nilamon ito ng buong espasyo. Paano naging ganito? Inamin ni Ye Fan na kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi kasing ganda ng isang super sinaunang Diyos tulad ni Caesar, hindi niya magagawang basagin ang kulungan nito kahit na siya ay magkawatak-watak. Anong klaseng posisyon ka? Ano nga ba ang ginawa ni Caesar? Sword God, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap, ang aking henerasyon ay maaaring mabuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Demon Dragon Emperor para wasakin ang mundo, sa iyong kasalukuyang lakas, kahit na sirain ng iyong espada ang lahat, hindi ito magiging sapat para lagpasan ang aking pagkakulong. Gagawin ko ang lahat para makulong ka dito.
Dapat mong ipagmalaki ang paggamot na ito. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin. Sa katunayan, ang Demon Dragon Emperor na antas ng tagalikha ay winasak ang mundo, at ang taong ito ay hindi pa ganap na patay. Gusto kong pumatay ng may layuning espada ngayon, talagang imposible. Pero, hindi ba talaga pwede? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumingin sa madilim na mundo. Sa labas, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, wala pang balita. Lumapit si Ji Xuanyuan kay Emperor Yan sa likod na bangin ng Yushu Palace at nagtanong. Si Emperor Yan ay ngumunguya ng ilang halamang gamot at nakatingin sa direksyon ng Ghost Gate. Hindi, umiling si Emperor Yan. Huwag mag-alala, walang makakapigil sa Emperor's Sword Intent, magiging maayos si Brother Ye Fan, sabi ni Ji Xuanyuan. Oo, makakaligtas ang batang ito sa ilog ng kaguluhan, kaya hinayaan namin siya ng Demon Emperor na bumaba. Ngunit, kung hindi sigurado si Caesar, bakit niya siya hihilingin na bumaba para sa isang interview? Napabuntong hininga si Ji Xuanyuan, not necessarily. It's a bad thing, wait lang. Nagsisisi pa rin ako, sabi ni Emperor Yan. Ano ang pinagsisisihan mo? Marahil. Dapat talaga akong makinig sa iyo at sa mga barbaro. Sumimangot si Ji Xuanyuan, hindi ka naniniwala kay Xiao Jiang. Siyempre ang sarili kong anak. Mapait na ngumiti si Emperor Yan, gayunpaman, kapag ang isang tao ay lumaki, bueno, may ilang mga bagay na hindi mo mapagpasyahan ng iyong sarili. Kung may nangyari sa batang iyon na si Ye Fan dahil sa aking desisyon, iyon ay isang malaking kasalanan. Inabot ni Ji Xuanyuan at tinapik ang kay Emperor Yan. Balikat, Boss Jiang, hindi mo makikita ang maling tao, naniniwala ako sa iyo. Hey! Nakahinga ka na, nakangiting sabi ni Emperor Yan. Napabuntong hininga si Ji Xuanyuan ng may damdamin, ikaw ang aking nakatatandang kapatid. Noong bata ka pa, kung hindi mo kusang isinuko ang iyong kapangyarihan, pinili mo akong maging emperador, at tinulungan ako ng buong lakas, hindi ko matatalo ang barbarian na Tribong Julie. Para sa akin, oo. Ikaw, Boss Jiang, ang nagturo sa akin na magtiwala sa isang tao ng buong puso. Naniniwala ako sa iyo noong bata pa ako, at ngayong nagwawakas na ang mundo, naniniwala din ako sa iyo. Hindi maaaring magkamali ang batang gusto mo. Tumalon ang talukap ng mata ni Emperor Yan. Pagtalikod niya, sinabi niya, talagang tumatanda ka na, at gusto mong maging nostalgic. Walang magawang ngumiti si Ji Xuanyuan, sinusubukan kong aliwin ka, ngunit kinukutsa mo pa rin ako. Bilang nagsasalita siya, biglang nag-vibrate ang buong lupa. Biglang nagkatitigan ang dalawang emperador, nagbago ng husto ang kanilang mga mukha. Bakit may malaking galaw dito? Hindi nangyari. Hindi, posible bang maglunsad ng pangkalahatang pag-atake ang Underworld? Kabanata 3829. Ang dalawang emperador ay mabilis na tumingin sa Ghost Gate sa di kalayuan, lumipat ng spatially, at lumapit sa paligid ng Ghost Gate. Unexpected ang resulta, dito sa Ghost Gate, wala man lang Ghost Army. Anong nangyayari? Naguguluhan si Ji Xuanyuan, ngunit nakatanggap siya ng balita mula kay Wu Xian sa Wapalas. Emperor Xuanyuan. Ang malaking bagay ay masama. Mayroong higit sa 100 mga lugar sa Mingquan, at mayroong maraming mga multo at mga hayop. Ano? Mahigit 100 lugar. Oo, at ang mga lugar na ito ay malayo sa orihinal na 7 Ghost Gate. Parang ang Underworld ay nagbukas ng daan-daang bagong Ghost Gate. Sumimangot si Emperor Yan at sinabing, minsan sinabi ni Ye Fan na ang mga matandang Diyos na ito ay gumagawa ng mga kagamitan na maaaring tumagos sa Juyuan. Ito kaya ang mga bagay na iyon. Ano ito? Ang paraan ay hindi na kritikal, ang mga katotohanan ay nasa harap natin, at gagawa ako ng mga plano na abandonahin si Mingquan. Mataimtim na sabi ni Wu Xian. Ano ang plano ng pamilya ng banal na hayop? Tanong ni Ji Xuanyuan. Si Master Yao at Miss Shi ay hinati ang kanilang mga tropa at pumunta sa dalawang direksyon upang tanggayin ang mga multo at hayop. Si Suzaku at Baiho, kasama ang iba pang mga Divine Beast, ay pumunta sa natitirang dalawang direksyon ayon sa pagkakasunod-sunod. Binabantayan ng Xuanming clan ang paligid ng ating Wapalas. Ngunit kung ang hukbo ng Underworld ay gagawa ng todo sa pag-atake sa oras na ito, ang mga mythical beast ay maaantala lamang sa isang tiyak na tagal ng panahon, at ito ay imposibleng ipagtanggol. Sumimangot si Ji Xuanyuan at sinabing, Senior Wu Xian, ang Yushu Palace ang mamamahala sa Yushu Palace ayon sa orihinal na plano. Ang mga kalapit na laban ay sasabihin sa kabilang panig para sa balo. Naiintindihan, ang hukbong ito sa ilalim ng mundo ay darating at ito ay tanda ng desperadong pakikibaka. Lahat, mangyaring huwag masyadong gusot. Opportunity. Sa gilid ng Wapalas, sinabi ni Wu Xian kay Ji Xuanyuan at tumingin sa likuran niya. Miss Ziner, hindi mo na kailangang ipagpatuloy ang pagpapakawala kay Feng Yan, huli na ang lahat, nang hihinayang sabi ni Wu Xian. Si Xiao Ziner ay nag-teleport sa kalawakan sa lahat ng oras na ito, tumatawid sa Feng Yan patungo sa paligid ng iba't ibang Ghost Gate. Ngunit ngayon, ang isang ganap na namumulaklak na tagumpay ay nagmula mismo sa Underworld, na naging dahilan upang masayang ang mga pagsisikap ni Xiao Ziner. Senior Wu Xian, hindi ako pagod, kaya kung punuin ang buong Mingquan ng apoy ng Phoenix. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mga ngipin. Alam kong maaari mong palayain si Feng Yan ng walang katapusan, ngunit ang problema ngayon ay walang sapat na oras.
Lumapit si Du Yuner at niyakap ang kanyang kapatid. Ate, tumigil ka, narito ang demonyong emperador para sunduin tayo, dapat na tayong umalis. Xiao Ziner, noon ko lang nakita na naghihintay sina Jian Zizai at Zhao Zuan. Pumunta. Saan ka pupunta? Hindi pa bumabalik si Kuya Yefan. Mga kapatid, samahan mo muna kami sa Ziz Amen, sabi ni Jian Zizai. Ang balita na hinanap ni na Yefan at Xiao Jiang si Caesar, alam na ng mga babae. Bagamat sila ay labis na nag-aalala, lahat sila ay nasanay na at naunawaan ang paraan ni Yefan. Kung tutusin, ang ganitong pagkakataon, kung sila ay papalitan, kukunin din nila ito, alam nilang delikado. Hindi ba pwedeng sa likod na lang tayo magtago? It's all time, what's use of hide? Hindi nasisiyahang sabi ni Xiao Ziner. Haha, mali ang pagkakaintindi ng kapatid ko, nakangiting sabi ni Jane, dahil marami kaming nawalan ng lakas sa Zizai sect, at kailangan namin ng iyong mga kapatid na tumulong. Talaga, halos pareho lang iyon, agad nang umiti muli si Xiao Ziner. Si Du Yuner sa gilid ay nagpakita ng walang magawang tingin, at tahimik na binigyan si Jane Zizi ng isang nagpapasalamat na tingin. Sa mabilis na pagbagsak ng buong Mingquan, ang malaking pormasayo na sinusubaybayan ng Wapalas ay walang praktikal na kahalagahan. Ang iba't ibang eksperto mula sa lahi ng tao at lahi ng halimaw ay pumunta sa nakaplanong direksyon at sinubukan ang kanilang makakaya upang sugpuin ang mga multo at hayop. Ngunit sa katunayan, alam ng lahat na ito ay isang pag-aatubili lamang na maantala ang nakakasakit, at wala itong gaanong praktikal na kabuluhan. Ang konsentrasyon ng yin qi sa Mingquan ay patuloy na tumataas, at ang kalupitan ng kapaligiran ay halos kapareho ng sa underworld. Ang mga kababaihan ay sumunod sa mga Diyos ni Ziz Amen, at pagkatapos ng dalawang paglilipat sa kalawakan, nakatagpo nila ang unang alon ng hukbo ng mga multo at hayop na sumiklab mula sa lupa. Wala talagang nakakaalam kung nasaan ito. Ngayon ang Mingquan ay puno ng mga multo at hayop, at lahat ay maaari lamang labanan ang mga engkwentro. Ito ang unang pagkakataon na tunay na nakita ng mga batang babae ang hukbo ng underworld gamit ang kanilang sariling mga mata. Nang umakyat sa lupa ang malaki at kakaibang hugis na multo, ang nakakatakot na Ghost King, nagulat ang mga babae. Walang pag-aalinlangan na pinakawalan ni Jian Zizai ang Seven Treasures Divine Tree, isang kumikinang na banal na puno, na mabilis na nagugat sa lupa. Ang hindi mabilang na mga sanga ng mga Diyos ay dinurog at dinurog ang hindi mabilang na mga multo at hayop. Si Jane mismo ang nagpatatag sa sitwasyon ng labanan ng mag-isa. Kasama si Jian Zizai sa harapan, may puwang din ang San Xiao, Ziguang at iba pang Ziguang Masters para maglaro. Ang mga kababaihan tulad ni Feng Qinglan at Xiao Ziner ay sumali sa labanan, habang sina Du Yuner at Xiao Weisu ay naroon upang tumulong. Sa kabutihang palad, ang mga kababaihan ay nakaranas din ng hindi mabilang na mga labanan. Kapag nasanay na sila sa mga hugis at pamamaraan ng mga multo at hayop, sila rin ay walang takot at kahanga-hanga na parang bahaghari. Hindi katakataka na ang fellow Dawistie ay naglakas loob na bumaba ng mag-isa, ang mga babaeng ito ay napakahusay. Gulat na sabi ni Zhao Zuan. Stop talking nonsense. Hindi mo ba nakita na dumarating pa ang mga multo at hayop? Itinuro ni Yun Xiao. Kailan ba nakahukay ang underworld na ito ng ganoong kalaking Ghost Gate? Napakaraming tropa sa Ghost Gate, kailan kaya ang daan-daan sa kanila ang mamamatay? Mahinang sabi ni Qiyong Xiao. Ang 7 Ghost Gate ay isang pandaraya lamang. Ang matandang Diyos ay nagplano na mamulaklak ng higit pa mula sa simula, ngunit sadyang ginawa niya akong maghintay ng basta-basta, sa pag-aakalang ang pagbabantay sa ilang Ghost Gate ay sapat na. Talagang tuso ito, sambat ni Ziguang. Master, mag-ingat ka. Si Zhao Zuan ay umungal ng malakas sa oras na ito, nang makita niya ang isang malaking multo, lumitaw siya sa likod ni Ziguang sa napakabilis na bilis. Hinaharap ni Ziguang ang frontal attack ng dalawang malalaking multo, at ang nasa likod ay walang laman. Boom! Isang ulap ng kangyan ang direktang nagpasabog sa malaking multo. Nakapagtataka, gumamit si Feng Qinglan ng mga kasanayan sa espasyo upang lumipat sa oras at tumulong kay Ziguang. Medyo nagulat si Ziguang. Si Feng Qinglan, na kadadating lang, ay maaaring kalmadong bigyang pansin ang sitwasyon ng labanan sa kanyang panig. Salamat. Ang mga malalaking multo na ito ay medyo matalino, sa katunayan, maraming kooperasyon sa kanila, hindi dapat basta-basta itong ipagpalagay ng mga nakatatanda, sabi ni Feng Qinglan. Mrs. Feng meticulously observes the battle situation meticulously, and not panic in the battle. Para talagang general. Nakangiting sinabi ni Zhao Zuan, Sect Master, paano kung iminumungkahi ko na si Mrs. Feng ang maging pansamantalang commander ng labanan? Palihim na nagmamasid si Jian Zizai. Tumango, abala ako sa pagkontrol sa puno ng banal, talagang hindi maginhawang magutos. Brother Qinglan, dapat ay may karanasan ka sa larangan ng digmaan, maaari ka ring magutos para sa haring ito. Ito. Nag-alinlangan si Feng Qinglan, pagkatapos ng lahat, siya ay masyadong junior. Hindi mo kailangang pabigatan, wala akong pakialam sa red tape. Kung ang labanan ng buhay at kamatayan ay labanan ng magkahiwalay, ang mga panganib ay babangon, at ang kahusayan ay magiging masyadong mababa. Nakinig si Feng Qinglan, at pagkatapos ay hindi nag-atubili, okay. Welcome ang junior na iyon. Tapos na. Si Feng Qinglan ay orihinal na isang general, at kalaunan ay sumunod kay Yefan at dumaan sa maraming labanan. Sa paglipas ng mga taon, marami akong nakinabang mula sa mga pakikipag-ugnayan kay Su Qingzhou, Xu Yunyao, at iba pa.
At ang utos ng malaking eksena ay naging mas perpekto. Kahit na ang mga sinaunang master na ito ay nakaranas din ng ilang digmaan, ang kanilang sukat at advanced na antas ay hindi maihahambing sa kung ano ang naranasan ni Feng Qinglan. Sa makatuwid, gumawa ng kaunting pagsasaayos si Feng Qinglan, at agad na pinadali at mas maalalahanin ang mga Diyos ng Zizaiman. Kaya lang sobrang daming multo at halimaw, sunod-sunod na patayan, mas maraming multo at hayop, at diretsyong tumatakas. Kahit na ginamit ni Yun Xiao ang Hanyuan Jindao para masipsip ito ng ligaw, huli na ang lahat. At sa sandaling ito, sa ilalim ng gumuhong Mingquan, biglang bumukas ang isang pares ng nakakatakot na kulay dugo na eyeballs. Mabilis na lumapit ang isang aura na mas mapanganib kaysa sa mga naunang ghost beast. Hindi maganda. Hindi makalaban. Mabilis na umatras. Napagtanto ni Jian Zizi na hindi maganda ang sitwasyon at sumigaw siya ng malakas. Kabanata 3830 ang kalaban ng kalaban. Noon lamang napagtanto ng mga Diyos na ang pinaka-nakakatakot na mga nilalang sa underworld ay hindi mga multo na hayop, ngunit ang mga sinaunang hayop na natutulog sa underworld sa mahabang panahon. Ngunit ang mga mabangis na hayop na ito ay umaatake sa oras na ito, at sila rin ay napakabilis at abnormal, at hindi nila binibigyan ng maraming oras ang mga Diyos upang umatras. Isang higanteng hayop na may berdeng balat na may dalawang malalaking sungay na parang sungay, puno ng mabangis ng ngipin ng tigre, ang bamuka ng bibig at kumagat patungo sa lilang liwanag na pinakamalapit sa pintuan ng impyerno. Elder sister, mag-ingat ka. Sigaw ni Zhao Zuan. Isinakripisyo ni Ziguang ang pagoda ng 4 na elepante at may kulay na glaze para sugpuin ang mabangis na hayop. Ngunit ang mga sungay ng mabangis na hayop ay walang humpay na itinaas ang tuktok ng pagoda, itinaas ang kanyang malupit na puwersa at pinalipad ito palabas ng pagoda. Hindi lang iyon, isang malaking bibig na puno ng matatalas na ngipin ang kumagat sa isang binti ni Ziguang. Napasigaw si Ziguang sa sakit nang makitang malapit na siyang limunin ng buo, at nakita ang isang baging na bumabalot sa kanya ng buo. Iurong ang masasamang hadlang. Itinuro ni Jian Zizi ang isang sangay ng 7 Treasures Divine Tree at pinalo ito sa ulo ng halimaw. Nasasakta ng halimaw, at saka lang bumitaw ang lilang liwanag, ngunit isang patong lang ng balat ang nakal mo. Ang alagad ng matandang magnanakaw na si Tung Tian. Nakilala ng halimaw ang mga taong ito mula sa Zizi sect. Wala kang mapupuntahan, ang kabayaran na dapat dumating ay darating din sa lalong madaling panahon. Isang grupo ng mga naulilang aso ang nang-ahas na magsalita tungkol sa aking amo. Nawalan ng paa si Ziguang at hindi pa nakaka-recover, ngunit hindi niya matiis ang halimaw na pinapagalitan ang makalangit na santo. Inilabas niya ang lumilipad na espada, at ang 10,000 ginintoang kurtina ay naging matalim na talam, na humahampas sa halimaw. Ibinuko lang ng halimaw ang bibig nito at nilunok ang lahat ng lakas ng espada sa isang kagat. Ang Imperial Sword na layunin ng matandang magnanakaw ay hindi pumatay sa matanda, kayong maliliit na bastard ay walang iba kundi ang mga rasyon ng ating angkan. Kasabay ng dagandong ng mga hayop, mas maraming mabangis na hayop ang lumitaw mula sa Ghost Gate. Ano ito? Tanong ni Wu Yejian na may maputlang mukha. Ang gluttonous. Ang talagang gluttonous. Nakilala ito ni Xiao Waisu. May mga sinaunang hayop ba talaga sa underworld? Bakit sila kasama ng mga lumang Diyos? Nagulat si Feng Qinglan. Ang kalaban ng kalaban ay ang kakampi. Sinabi ni Jian Zizai, ang ating sangkatauhan ay nakikipag-isa sa mga banal na hayop noong sinaunang panahon upang itaboy ang mga mabangis na hayop na ito sa Juyuan, at ang Panginoon at ang iba pa ay gumawa ng matinding pagsisikap. Ang mabangis na mga hayop at mga banal na hayop ay matandang mga kaaway na, at ngayong nalalapit na ang katapusan ng mundo, at ang moral ng underworld ay umuusbong, ang mga halimaw ay natural na pumupunta upang maghayganti sa grupong ito ng mga lumang Diyos. Higit pa rito, ang mga mabangis na hayop na ito tulad ng matako at magulong, ay likas na mabangis at pinakagusto nitong magulong mundo. Hanggat kaya nilang pumatay, hinding-hindi sila mag-asawa. Maraming halimaw ang uhaw sa dugo at hindi makausap. Ang matandang halimaw na ito ay tila pinuno ng matako na pagkain, at may bakasyon kasama ang aking guro. Zhao Xuan daw. Nang makitang si Tao Tai ay may dalang ilang mabangis na hayop at umaatake sa isang malaking paraan, hindi man lang mabuksan ng Zizai Gate ang portal ng maayos. Sa oras na ito, isinakripisyo ni Yun Xiao ang Hanyuan Jindao, isang malaking space vortex, sa ulo ng ilang mabangis na hayop. Lumitaw. Hahawakan ko sila, umalis na kayo. Maraming mga hayop ang nahuli, napigilan ng kapangyarihan ni Jindao, at bigla na lang humawak sa lupa, hindi makagalaw sa kalooban. Bakit ka natatakot sa kanila? Patayin sila ngayon. Tumanggi si Xiao Ziner na tanggapin. Huwag maging impulsive. Kahit na ang mga hayop na ito ay hindi kasing husay ng Shenlang clan, sila ay maihahambing din sa kapangyarihan ng labanan sa mga nangungunang mga divine beast. Kung gusto mo silang patayin, hihingi ka lang ng gulo. Nagmamadaling hinikayat ni Yun Xiao, hindi ko ito maantala ng masyadong matagal, umalis na kayong lahat. Habang nagsasalita siya, nilamon na ng matako ang espasyo ng sabay-sabay, na ginulo ang kontrol ni Hanyuan Jindao. Itong Jindao ay nasa kamay ni Erdeng, sayang, tawa ng matanda. Bumangon si Tao Tai sa hangin, ibinuka ang kanyang dagwang bibig, at isang malaking puwersa ng pagsipsip ang bumalot kay Yun Xiao at sa buong Hanyuan Jindao dito. Ate! Nagmamadaling hinimok ni Qiyong Xiao at Bishao si Jin Jiao Scissors na maging isang gintong sinag upang putulin ang ulo ni Tao Tai.
Ngunit sa sandaling ito, isang alakdan ang nagliyab, at binasag ito ng isang katawan, natigilan at nabasag ang gintong alakdan. Ang dalawa pang mahihirap at kakaibang hayop ay nagbuka ng kanilang mga pakpak sa hangin, at ang matutulis na itim na balahibo sa kanilang katawan ay naging hindi mabilang na matutulis na lumilipad na karayom. Ang mga hayop na ito, na hindi alam kung ilang panahon na ang nalinang, ay hindi kayang labanan ang mga pag-atake na madaling palayain ng mga ordinaryong Diyos. Si Jian Zizai ay abala sa paggamit ng Seven Treasure Sacred Tree para protektahan ito sa harap ng isang grupo ng mga disipulo ni Zizai. Ngunit sa parehong oras, ang panig ni Yun Xiao ay nasa panganib. Ate! Bulalas ni Fairy Ershao, namumutla ang mukha. Isang malapit na tawag. Isang puting talim na puno ng Mar-Ingle na aura ang biglang nahulog at tumama sa mata ko na bibig. Para siyang nakainang, lason, mabilis na inikot ni Tao Tai ang kanyang ulo at umungol sa sakit. Nakita ko ang isang maalikabok na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang itim na trench coat at isang buong balbas, na may hawak na isang purong itim na kahoy na mahabang kutsilyo, biglang dumating sa larangan ng digmaan. Bienan, tatay. Nakilala ni Feng Qinglan, Du Yuner at iba pang mga babae ang tao, at lahat sila ay nagulat at hindi makapaniwala. Ito pala ay si Yelong Yuan. Bagamat sinundan sila ni Yelong Yuan sa isang nakakabaliw na pag-urong, pinasulong siya ni Yuan Jiden at Chen Kun formation ng mabilis. Gayunpaman, ang kakayahang lumitaw sa Mingquan at laslas ang katakawan na iyon gamit ang isang kutsilyo ay nakagugulat pa rin sa mga kababaihan. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Yelong Yuan ay tila napabuti muli sa maikling panahon. Napatitig si Yun Xiao sa kakaibang lalaki na biglang sumulpot, at tila baliw. Okay ka lang ba? Hindi rin kilala ni Yelong Yuan si Yun Xiao, ngunit alam niya kung ano ang gagawin kapag nakita niya ang kanyang manugang dito. Hindi. Ayos lang, salamat sa pagligtas sa akin, medyo komplikado ang mga mata ni Yun Xiao. Anong klaseng halimaw ito? Bakit ang masamang hininga? Naramdaman na lang ni Yelong Yuan na napakasama ng halimaw na ito, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang walang pusong saber intent at inihagis ang isang kutsilyo. Kung ikukumpara sa mga sinaunang tunay na Diyos na ito, ang kanyang cultivation base ay mas masahol pa, ngunit ang espada ay mas mahusay kaysa sa kapangyarihan ng Budismo na sirain ang kasamaan, na siyang kaaway ng mga hayop sa ilalim ng mundo, kaya ang epekto ay napakaganda. Iyan ay mata ko, ang sinaunang hayop, tulad ng iyong layunin sa espada, ito ay may mahimalang epekto dito, nakita rin ni Yun Xiao ang problema. Sa sandaling ito, inis na inis si Tao Tai, at tumingin kay Yelong Yuan na may pulang mata. Ang taong eskrimidor lang, mamatay ka. Ito ay umungal at ibinuka ang kanyang bibig, muli patungo kay Yelong Yuan, nagpakawala ng isang nakakagulat na kapangyarihan ng paglamon. Tumakbo. Alam ni Yun Xiao na maswerte siya ngayon, at ngayon ay nakabantay si Tao Tai at hindi na niya bibigyan ng isa pang pagkakataon si Yelong Yuan. May malaking agwat sa pagitan ng cultivation base at ng pisikal na katawan, at walang pagkakataong manalo. Sumimangot si Yelong Yuan, matalim ang kanyang mga mata, at ang kutsilyong kawayan sa kanyang kamay ay gumuhit ng isang misteryosong kurba. Baliktere ng universo. Kahanga-hangang pagbabago-bago ng espasyo, na sinamahan ng layunin ng espada, patuloy na kumakalat at lumalaki. Sa isang kisap mata, ang sword intent ay nawasak mula sa loob ng enerhiya, na nakakagambala sa lakas ng paglamon ng mata ko na pagkain. Muli na namang nabigla si Yun Xiao, ang eskrimidor na ito, talagang kayang basagin ang talento ng paglunok ng mata ko. Tulad ng alam ng lahat, si Yelong Yuan ay sumusunod sa mga ninuno na, lumalamon, ang Magic Dragon sa simula. Bilang karagdagan sa pagtuklas ng kakayahan ng kanyang sariling Chaos Species, marami siyang karanasan sa pagpigil at paglunok sa kakayahang ito. Hindi man ito tuluyang mabibitak, hindi pa rin madali para kay Tao Tai na lamunin siya ng ganito. Ang isa ay nahuli, na nagdulot ng mata ko na kaguluhan. Sinamantala ni Sister Sun Xiao ang pagkakataon, muling gumuhit si Jin Zhaojian ng isang arko na hindi madaling pigilan, at bumulusok sa lalamunan ng mata ko. Umiyak si Tao Tai, umaagos ang itim na dugo. Sinasamantala ni Jian Zizai ang oras na ito, ginamit ni Jian Zizai ang paglilipat ng espasyo para bawiin ang malaking bilang ng mga tao mula sa Zizai sect mula sa likod ng banal na puno. Fair na, hindi ka na makakasama ng mga mabangis na hayop na ito. Tinawag ni Yun Xiao si Yelong Yuan at sinundan siya sa pintuan ng kalawakan. Ang Seven Treasures Divine Tree ay mabilis na lumiit at nawala, at ang buong Freedom Gate ay binawi libu-libong milya ang layo. Dad, bakit ka rin bumaba? Nag-aalalang tumingin si Ling Yue at ang iba kay Yelong Yuan. May malaking mangyayari ba sa mundo? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.